Mainit ang araw sa ibabaw ng gusaling tinatayo sa Quezon City. Habang bumubulusok ang ingay ng mga makina at bumubuga ng alikabok ang mga simento, tahimik lang si Elmer sa kanyang pwesto sa ikalawang palapag ng gusali. Suot ang kupas na uniforme at lumang helmet na may gasgas na pangalan sa gilid, nagsusukat siya ng bakal na gagamiting pananggalang sa flooring. Ang mga mata niya ay seryoso, abala sa trabaho, walang pakialam sa usok ng welding sa paligid o sa ingay ng mga sigaw ng kapwa manggagawa. Si Elmer Mariano, 29 anyos, ay kilala sa site bilang Totoy, hindi dahil bata pa siya, kundi dahil kahit matagal na siya sa industriya, hindi siya mahilig makisali sa usapan o mga kwentuhang lasing ng mga kasamahan. Mula sa bayan ng Infanta, Quezon, lumuwas siya sa Maynila 5 taon na ang nakararaan matapos maospital ang kanyang ina dahil sa malalang diabetes. Wala siyang ibang inasahan kundi ang sariling lakas ng katawan. "Ayusin mo yan, Totoy, bago pa bumagsak yang palapag na yan," sigaw ng foreman na si Mang Egay mula sa itaas. Opo, mabilis na sagot ni Elmer. Hindi na nilingon ang matanda. Sanay na siya. Kahit hindi siya ang may pagkukulang, madalas siyang nagiging saling pusa sa sermon ng mga boss. Pagka-uwi galing trabaho, wala siyang ginagawa kundi bumili ng bigas sa suking tindahan, magpadala ng pera sa remittance center para sa ina at bunsong kapatid na si JJ, at maglakad pa uwi sa inuupahang barong-barong malapit sa Riles. Madalas ay instant noodles lang ang ulam, tinapay kung minsan, o sardinas na may sukat sili para kunwari may lasa. Sabi nga niya, habang nakaupo siya sa isang bangkito sa labas ng kanilang maliit na barracks kinagabihan, nagsimula na namang umikot sa isipan niya ang tanong na hindi niya masagot. Hanggang kailan ako ganito? Naalala niya ang panahong nasa kolehiyo pa siya sa probinsya. Pangalawang taon sa kursong civil engineering, matataas ang marka, at palaging nasa dean's list. Pero nang biglang atakihin ang ama sa puso habang nagbubungkal ng lupa sa bukid, nagbago ang lahat. "Anak, ikaw na munang bahala sa pamilya mo." Yun ang huling sinabi ng kanyang ama habang hawak ang kanyang kamay sa ospital bed. "Ginawa ko naman to para sa'yo, Tay," bulong ni Elmer habang tinatanaw ang liwanag ng buwan sa kanyang bintana kahit wala namang kausap. Kinabukasan, balik sa trabaho. 6:00 pa lang ng umaga, naghahanda na siya ng gamit. Tinanggap niya noon pa man na hindi para sa kanya ang marangyang buhay. Pero minsan, hindi niya mapigilang mangarap. Lalo na tuwing dumadaan siya sa opisina ng site at nakikitang komportable ang mga taong naka-aircon, naka-long sleeves, may sariling mesa at computer. Ano kaya ang pakiramdam nun? Bulong niya minsan habang iniaabot ang kanyang daily time card sa HR assistant. Ang buong araw mong trabaho ay magsalita lang at magsulat. "Totoy!" muling sigaw ni Mang Egay mula sa taas. "Iakyat mo nga yang bakal sa ikatlong palapag." "Opo," sigaw ni Elmer habang inihahanda ang harness at iniinspeksyon ang tali. Safety first, kahit luma ang gamit. Habang bitbit ang mabigat na bakal, bigla siyang tinawag ng kasamahang si Renan. "Tol, kumusta nanay mo sa probinsya?" "Hindi pa rin gaanong magaling. Kulang na naman sa gamot. Kaya nga double shift ako ngayon." "Bilib ako sa'yo, bro. Kung ako yan, sumuko na siguro ako. Tayo na lang talagang bumubuhay sa pamilya natin." Ngumiti lang si Elmer pero ramdam mo sa mukha niya ang pagod. Wala na siyang luho sa katawan. Kahit cellphone ay second hand. Gamit lang para matawagan siya ng nanay niya minsan sa isang linggo. Wala rin siyang social media. Ang mga pangarap niya, itinupi na lang niya sa sulok ng kanyang kama, tulad ng mga lumang review materials niya noong kolehiyo. Pero kahit gaano kabigat ang buhay, hindi nawawala sa kanya ang pagiging responsable. Siya ang una sa site tuwing umaga, huling umuuwi tuwing gabi. Ayaw niyang pabayaan ang trabaho dahil alam niyang wala nang ibang kukuha sa kanya kung mawalan siya ng trabaho dito. Isang araw, habang nagpapahinga sa isang gilid ng gusali, napatingin siya sa kabilang side ng construction site. Doon, sa tapat ng isang SUV na itim at bagong-bago,
Bumaba ang isang babaeng naka-heels at naka-business suit. Matangkad, maiksi ang buhok, may hawak na clipboard at sinundan ng 3 lalaki na halatang mga engineers o executives. Hindi niya kilala ang babae, pero parang napansin siyang sinulyapan nito mula sa malayo. "Huy, si Ma'am Cassandra yun!" Bulong ng isa sa mga helper, CEO ng Yulo Holdings. Sa kanya itong proyekto natin, hindi na inintindi ni Elmer. Para sa kanya, isa lang iyong panibagong taong nakatayo sa taas habang sila'y pawisan sa baba. Sanay na siya na hindi nakikita ng mga bossing ang totoong hirap sa lupa. Pagbalik niya sa trabaho, isang bahagi sa kanya ang sandaling nagtanong, "Nakikita ba nila kami? O mga anino lang kami sa mata nila?" Hindi niya alam, pero ang babaeng iyon, ang tinatawag na Ma'am Cassandra, ay may mapapansing kakaiba sa kanya. Isang bagay na hindi pa niya alam na magiging simula ng isang pagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa ngayon, hindi pa niya alam na isang araw maglalapat muli ang landas nilang dalawa, hindi bilang boss at trabahador, kundi bilang dalawang taong parehong bitbit ang bigat ng mundo sa kanilang balikat. Mataas ang kisame ng conference room ng Yulo Holdings sa Bonifacio Global City. Kasing taas ng reputasyon ng kumpanya sa industriya ng real estate at infrastructure development. Sa gitna ng maaliwalas na espasyong iyon ay isang babaeng hindi madaling i-ignore. Si Cassandra Yulo, 34 anyos, CEO at pangunahing shareholder ng kumpanya. Maiksi ang buhok ni Cassandra, laging maayos ang pagkakasuklay at ang kanyang corporate attire ay palaging pasadya. Hindi dahil gusto niyang magpasikat, kundi dahil ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Para sa kanya, bawat araw ay isang laban at sa bawat laban ay kailangan niyang suotin ang baluti ng awtoridad. Lumaki si Cassandra sa isang mundong walang pahintulot sa pagkakamali. Anak siya ni Cornelio Yulo, isang masigasig ngunit malamig na negosyante na nagtayo ng Yulo Holdings mula sa pag-aari nilang semento plant. Maaga siyang na-expose sa corporate world. Sa halip na manika, ledger ang laruan niya. Imbes na sa park, sa mga business meetings siya isinasama. Nandito ka para magpatakbo ng imperyo, hindi para umaarte bilang prinsesa. Madalas sabihin ng ama niya. Pagka-graduate niya sa isang exclusive na business school sa Singapore, agad siyang pinauwi at pinuwestong vice president. Hindi niya pinili iyon, ngunit dahil sa kakayahan niyang mag-analyze ng market trends at iligtas ang kumpanya mula sa naluluging proyekto, unti-unting nakamit niya ang respeto ng board. At nang mamatay si Cornelio Yulo dahil sa stroke 5 taon na ang nakalipas, si Cassandra ang inukit na bagong mukha ng kumpanya. Malamig, matalim at walang palya. Pero sa kabila ng tagumpay, may tahimik na pagguho sa loob ni Cassandra. Minsan sa tuwing nag-iisa siya sa kanyang penthouse sa Makati, napapatipik siya sa salamin, tinatanong ang sarili, ito na ba ang buhay na gusto ko? O ito lang ba ang naiwan sa akin? May asawa siya dati, isang architect na kilala rin sa industriya. Ngunit pagkatapos ng 3 taong kasal, iniwan siya nito para sa isang mas bata, mas masayahin, at mas buhay na babae. Hindi kita kilala, Cassandra. Iyon ang sabi ng lalaki noong gabi ng kanilang paghihiwalay. Wala kang hinayaang makapasok. Ang bawat halik mo ay may deadline. Ang bawat ngiti mo ay mukhang PR. Simula noon isinara ni Cassandra ang sarili hindi lang sa pag-ibig, kundi sa mismong konsepto ng personal na koneksyon. Mas pinili niyang ilubog ang sarili sa negosyo, mga plano, mga numero. At kung may kausap siyang trabahador, engineer o kahit kapwa executive, palaging formal, palaging kontrolado. Kaya't noong araw na bumisita siya sa bagong construction site ng One Solara Tower sa Quezon City, wala sa isip niya na makakatagpo siya ng isang trabahador na hahawak sa kanyang interes, hindi dahil sa itsura, kundi sa kung paano siya kumilos sa katahimikan. Habang nag-i-inspeksyon siya ng site, kasama ang kanyang operations head at 2 project engineers, napadpad sila sa ikatlong palapag. Doon niya unang nakita si Elmer,
kahit hindi pa niya alam ang pangalan nito. Nakasuot ito ng kupas na helmet, may putik sa mga paa at seryosong sumusukat ng steel bar. Hindi man siya ngumiti, may kung anong katahimikan sa kilos ng lalaki na tila hindi nababagay sa ingay ng mundo ng construction. Cassandra, sabat ng isa sa engineers, dito tayo sa kabilang area. Baka mabasa ang sapatos mo. Sandali lang, sabi niya habang pinagmamasdan ang lalaking tahimik na nagtatrabaho sa gilid. May kung anong hindi niya maipaliwanag. Hindi romantiko, hindi rin politikal. Parang nahanap niya ang isang karakter sa nobela na hindi niya alam na gustong basahin. Pagkatapos ng inspeksyon, bumalik siya sa SUV na naghihintay sa kanya. Habang umuupo sa likod, inabot niya ang tablet mula sa PA niya at binuksan ang site report. Pero wala doon ang detalyeng gusto niyang malaman. Sino yung lalaking yon? May makikita akong mga muka araw-araw, bulong niya sa sarili. Pero kakaiba yon. Hindi niya alam na CEO ako, pero hindi siya nagmamadaling magpakitang gilas. Tahimik lang. Alam niya ang ginagawa niya. Sa mga susunod na araw, hindi niya maalis sa isipan ang trabahador na iyon. Hindi dahil sa isang tipikal na curiosity kundi dahil biglang bumalik sa alaala niya ang sarili noong bata pa siya. Ang Cassandra bago siyang naging yulo, isang batang gusto lang gumawa ng tama, hindi para mapansin kundi para makaramdam ng halaga. Isang gabi, habang nakaupo sa teras ng kanyang kondo, bitbit ang baso ng alak, tinawagan niya ang kanyang matagal ng kaibigan at CFO ng kumpanya, si Luis. Luis, sabi niya sa telepono, may napansin ka bang foreman sa One Solara site na tahimik lang pero matino ang kilos? Wala naman akong maalala. Bakit? May problema ba? Wala. Curious lang. May isa akong nakita. Hindi ko alam kung sino siya. Pero parang hindi siya katulad ng iba. Kasi? Ano yan? Baka nagkakarash ka sa trabahador mo, ha? Pabirong sagot ni Luis. Tumigil ka nga, hindi yan ganun. Parang may nakita lang akong matagal ko nang hindi nakikita sa mga tao sa paligid ko. Anong nakita mo? Integridad. Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Isang linggo matapos ang inspeksyong iyon sa One Solara Tower. Muling bumalik si Cassandra sa construction site. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kasama ang buong entourage. Nagmaneho siya mag-isa ng kanyang silver SUV. Naka-jeans at polo blouse lang, bagay na bihira niyang gawin. Wala siyang pinagsabihan kahit si Luis. Ano bang ginagawa ko rito? Bulong niya sa sarili habang ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang totoo, gusto lang niyang makita ulit ang trabahador na tumatak sa isip niya. Hindi siya sigurado kung ano ang eksaktong pakiramdam. Hindi ito kilig, hindi rin pangkaraniwang interes. Sa dami ng kontratang pinipirmahan, sa dami ng award na tinanggap ni Cassandra, ngayon lang siya muling napaisip ng ganito kalalim sa isang estranghero. Hindi dahil sa anyo, hindi dahil sa ambag sa kumpanya, kundi dahil sa simpleng presensya. Hindi niya alam pero ang ugnayang magsisimula sa pagitan nila ay hindi batay sa kapangyarihan o pangarap, kundi sa 2 taong parehong nasanay na mag-isa, parehong sanay masaktan ng tahimik. At parehong hindi umaasang mapansin ng mundo at sa mga susunod na araw, sa isang insidenteng hindi inaasahan, mas lalalim ang koneksyon nilang dalawa. Pero sa ngayon, isang matahimik na obserbasyon pa lamang ang lahat. Isang CEO, isang trabahador, 2 taong akala ng lipunan ay hindi kailanman magtatagpo ng pantay. Parang may hindi siya maintindihan tungkol sa taong iyon. At gusto niyang mabigyan ng sagot ang tanong na matagal na niyang hindi tinatanong sa sarili. May mga taong ba talagang tahimik lang pero totoo? Pagpasok niya sa site, walang masyadong nakapansin sa kanya. Sa suot niyang simpleng damit at walang dalang clipboard o tablet, inakala ng iba'y isa lang siyang assistant o siguro'y bisita ng isang trabahador. Inikot niya ang lugar,
Pinagmamasdan ng bawat bahagi ng gusali habang hinahanap ang pamilyar na mukha. Hindi nagtagal, nakita niya si Elmer. Nakaupo ito sa ilalim ng scaffolding. May hawak na sandwich at bote ng tubig. Mukhang nagpapahinga sa kalagitnaan ng shift. Nakatumo ito habang ngumunguya, tila malalim ang iniisip. Hindi niya napansin na may nakatingin sa kanya. Biglang humangin at natanggal ang bahagi ng plastic barrier sa gilid ng scaffolding. Umangat ang alikabok at napailing si Elmer. Tinakpan niya ng kamay ang muka. Noon siya napatingin sa direksyon ni Cassandra at bahagyang nagkatitigan ang kanilang mga mata. 1 segundo, 2, 3, ngunit sa halip na lumapit o ngumiti, tumayo agad si Elmer at ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Binaliwala siya, hindi dahil sa kawalang galang, kundi marahil ay hindi siya kilala. Tumalikod si Cassandra at tahimik ng ngumiti. Oo nga naman, hindi niya ako kilala. At marahil hindi niya kailangang malaman. Habang paakyat siya sa isa sa mga panibagong palapag ng gusali, narinig niyang muli ang pangalan ng lalaki mula sa bibig ng isang foreman. Totoy, dalhin mo nga yung mga tornilyo dito sa itaas. Nagtafa ang ilang mga tauhan kung sino ang babaeng tahimik lang na umikot sa site at nagtanong tungkol sa slab. Ngunit si Elmer, matapos ang ilang sandali, ay nagtanong kay Renan habang sila'y nagpapahinga. Bro, nakita mo yung babaeng nakaputing polo kanina? Yung may hawak na folder? Oo, medyo pamilyar. Baka taga-engineering office. Hindi ko alam kung bakit pero parang nakita ko na siya dati. Yung may aura ba? Yung parang di mo maintindihan kung galit o mabait. Kumawa si Renan. Baka bossing mo na yan. Baka si Cassandra Yulo yun. Si Ma'am Cassandra? Gulat ni Elmer. Hindi naman siya mukhang ganun. Ang simple ng damit. Ewan ko bro, pero malay mo. Pag boss kahit nakasando yan, boss pa rin. Bilisan mo. Kuya Egay, eto na po. Sagot ni Elmer habang pasa ng isang kahon. Ngumiti si Cassandra sa sarili. Totoy pala ang tawag sa kanya. Pangalan ba yan o palayaw? Habang sinusundan ng tingin ang kilos ni Elmer, napansin niya rin ang lamat sa bahagi ng sahig kung saan dumaan ang binata. Hindi pa ito natatapos i-reinforce. Yumapit siya sa isa sa mga engineer. Bakit may bitak dito sa floor slab? Hindi pa ba ito naayos? Tanong niya. Ay ma'am, miss. Opo, pinaplano pa lang pong i-fix. May delay kasi sa delivery ng additional steel support. Sino ang project head dito ngayon? Tanong niya muli. Ngunit sa isip niya, hindi lang ang bitak sa sahig ang pinoproblema niya. Parang may bitak din sa sistema ng proyekto. Matapos ang ilang oras, umalis siya sa site ng hindi nagpakilala. Sa kabilang banda, habang nagmamaneho pa uwi si Cassandra, paulit-ulit niyang binabalikan sa isipan ang mga sandaling iyon. Hindi siya sanay makakilala ng taong walang interes sa kanyang estado, walang pakialam kung sino siya o anong narating niya. At lalong hindi siya sanay na siya ang maghabol ng atensyon ng isang taong halos hindi siya tinitingnan. Napatingin siya sa rearview mirror at napangiti. Napaka-ordinaryo mong tao pero hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang gusto kong makilala, bulong niya. Pagdating niya sa opisina kinabukasan, muling ibinalik ni Cassandra ang sarili sa trabaho. Mga tawag, emails, graphs, problema sa logistics. Ngunit habang nagsasalita ang isa sa mga regional manager sa kanyang harap, biglang sumagi sa isip niya ang simpleng tinig ni Elmer. Kuya Egay, eto na po. Simple, magalang, diretso. At sa gitna ng corporate chaos na bumabalot sa kanya araw-araw, napagtanto ni Cassandra na minsan may katahimikang mas makapangyarihan pa sa kahit anong credentials. Muli niyang binuksan ang site report sa kanyang tablet. Pero sa kabila ng metrics, deadlines at expenses, isang pangalan lang ang gusto niyang hanapin. Wala pa siya sa puntong susubukang hanapin ito, pero sigurado na siya hindi niya makakalimutan ang unang pagkakataong tumama ang mata nila ni Elmer. Hindi sa isang elevator, hindi sa isang dramatic na tagpo, kundi sa isang ordinaryong araw sa gitna ng alikabok at pawis. Doon nagsimula ang isang hindi ordinaryong koneksyon. Mainit na naman ang araw sa Maynila
At sa loob ng compound ng One Solara Tower, abala ang bawat manggagawa sa kani-kanilang tungkulin. Kumakain ng alikabok si Elmer habang sinisilip ang level ng newly poured concrete sa upper floor. Tumutulo ang pawis sa gilid ng kanyang pisngi pero hindi niya ito alintana. Ang mahalaga sa kanya ay matapos ang target na section bago ang hapon. Ayos na totol? Tanong ni Renan habang kinakalabit ang level. Konting ayos pa, medyo bumaba dito sa bandang kanan. Sagot ni Elmer, sabay tuon muli sa pagkukumpuni. Sa kabilang banda ng site, paparating si Cassandra kasama ang isang project client na investor mula Japan. Hindi tulad ng huling pagdalaw niya na naka-jeans at blouse, na yon ay naka-corporate dress siya. Maudalang tablet at dokumento, muling suot ang kanyang matigas na anyo bilang CEO. Kahit hindi niya sinabi sa mga engineer na darating siya, sanay na ang lahat na bigla siyang sumusulpot. Mukhang malapit na matapos. Gusto ko sanang makita yung floor layout sa penthouse level, sabi ni Cassandra habang nakatingin sa blueprint. Ma'am, may konting trabaho pa po roon, pero safe naman kung gusto ninyong umakyat gamit yung service elevator, sagot ng isang engineer. Sige, gusto ko lang makita in person yung orientation bago namin i-present sa client. Sasamahan niyo ba ako? Ma'am, may inaasikaso lang po ako saglit sa basement. Kung gusto ninyo pong unahan, may standby na elevator operator sa loob. Tumangulan si Cassandra at naglakad mag-isa patungong elevator. Nagmamadali ang kilos niya, tulad ng laging gawi. Bawat segundo mahalaga. Sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang memorya ni Elmer. Ngunit ngayon ay nakatuon siya sa pagpapanalo ng panibagong deal. Nang makarating siya sa elevator shaft, sinulyapan niya ang panel at pinindot ang PH. Button. Maayos ang tunog ng elevator, malinis ang loob, ngunit hindi niya alam na may panandaliang electrical fault sa power line ng gusali. Habang paakyat ang elevator, bigla itong lumundag at tumigil sa pagitan ng ika-11 at ika-12 palapag. Sumiklab ang emergency lights at tumunog ang warning buzzer. Napahawak si Cassandra sa handrail. Seriously? Bulong niya. Pilit na nanatiling kalmado. Pinindot niya ang emergency intercom. Walang sumagot. Tiningnan niya ang cellphone. Walang signal. Huminga siya ng malalim. Pinilit niya ang sarili na huwag balutin ng takot. Ngunit hindi niya mapigilang bumalik sa alaala ng kabataan niya. 6 na taong gulang siya noon nang aksidenteng makulong sa basement ng mansion nila habang naglalaro. Ilang oras siyang nag-iisa sa dilim at simula noon, kinatatakutan na niya ang mga lugar na sarado at walang hangin. Hindi niya kailanmang nalabanan ang takot na iyon. Calm down. You're a CEO. You faced worse than this. Bulong niya sa sarili habang pinipilit pigilan ang nanginginig na mga daliri. Sa ibaba ng gusali, habang patuloy ang ingay ng mga makina, narinig ni Elmer ang mahinang tunog ng emergency alarm mula sa radyo ng site foreman. Akala niya ay test lang ito, pero napansin niyang walang sumasagot sa intercom at wala ring nagpapalabas sa elevator shaft. Kuya Egay, lumapit siya sa foreman. May problema po yata sa elevator? Ha? Wala naman siguro. Test lang siguro yan. Pero may kaba sa dibdib ni Elmer. Hindi siya mapalagay. Hindi siya dating nagtatanong ng labis, pero may kutob siyang may na-stuck sa loob. Nagdesisyon siyang umakyat sa maintenance area ng gusali. Hindi ito bahagi ng kanyang tungkulin at posibleng mapagalitan siya kung mahuli. Pero hindi siya mapakali. Pagdating niya sa tuktok ng shaft, kinapan niya ang panel ng manual override. Inuha niya ang lumang wrench mula sa belt pouch at dahan-dahang binuksan ang hatch. Ilang minuto ang lumipas at narinig niya ang mahinang pagkatok mula sa loob ng elevator. "Hello?" Sigaw niya. Nagulat si Cassandra sa narinig na boses. Hindi ito tunog ng technician. Hindi rin ito pamilyar. "May tao ba riyan?" Sagot niya agad, tinatakpan ang kaba sa tinig. "Opo, sandali lang po. Susubukan ko pong buksan." Sa loob, hindi makapaniwala si Cassandra. Tinig iyon ng isang ordinaryong trabahador at may kung anong pamilyar sa boses.
Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto mula sa taas at sumilip ang mukha ni Elmer. May alikabok ang kanyang helmet at may bahagyang gasgas sa braso. "Ma'am, ligtas po ba kayo?" Napasinghap si Cassandra. Hindi siya makakibo sa una. Parang may bumalik sa alaala niya ang tahimik na lalaking pinagmamasdan niya noon. "Oo," sagot niya. "Ikaw?" Hindi na siya nakatapos. Inabot ni Elmer ang kanyang kamay. "Dahan-dahan lang po. Kakargahin ko kayo kung kailangan." Pinilit ni Cassandra na umakyat gamit ang sariling lakas. Ngunit nang madulas siya sa gilid, agad siyang sinalo ni Elmer sa bisig. Ilang segundo silang nagkatitigan. Malapit, magkadikit ang mukha, magkaibang mundo, ngunit parehong tao sa oras ng peligro. Matapos siyang makalabas sa elevator, tinakpan ni Elmer ang hatch at inakay siyang palayo. "Salamat," mahina niyang sabi. "Ano ka ang pangalan mo?" "Si Elmer po, ma'am," sagot niya habang iniwasang tumingin ng direkta sa kanya. "Trabahador lang po ako rito." Pero sa mata ni Cassandra, hindi lang siya trabahador. Siya ang taong sumira sa lahat ng inaakala niyang alam na niya tungkol sa mga tao sa paligid niya at sa sarili niya. Tahimik na bumalik si Elmer sa kanyang trabaho. Hindi naghintay ng kahit anong papuri o pasasalamat. Para sa kanya, sapat ng ligtas ang babae. Hindi na niya kailangang ipagdinan kung anong ginawa niya. Ngunit kay Cassandra, nagsimula na ang tanong, bakit ganun ang naramdaman ko sa isang taong hindi ko man lang kilala ng buo? At sa gitna ng lumalamig na hangin ng hapon, hindi niya alam kung ang pagkakabukas ng elevator door ay simula lang ng mas malalim pang pagbubukas ng puso, ng pag-iisip at ng isang kapalarang hindi na niya kontrolado. Matapos ang insidente sa elevator, bumalik ang ingay at kilos sa construction site. Walang anunsyo, walang emergency memo, para bang walang nangyari. Ngunit sa loob ng isipan ni Cassandra, humihiyaw ang damdaming pilit niyang kinukubli. Nakatayo siya sa gilid ng site, pinupunasan ng panyo ang pawis sa leeg, habang pinagmamasdan ang mga trabahador na muling bumalik sa normal na galaw. Ngunit si Elmer, ang tahimik na manggagawang sumagip sa kanya mula sa elevator, ay tila wala na sa paligid. Akala niya'y aakyat ito sa kanya, magpapakilala, tatanggap ng papuri o kahit pasasalamat. Ngunit wala. Hindi ito nagpakita pa ulit mula nang siya'y mailigtas. Para bang hindi ito naghahanap ng kahit anong pagkilala. "Luis," tawag niya sa cellphone habang nakasakay na sa sasakyan pa uwi. "May gusto akong alamin." "Ano na naman to, Cass?" tugon ng kaibigan. "Hindi pa ba tapos ang inspeksyon?" "Hindi. Kailangan kong malaman kung sino ang trabahador na sumagip sa akin sa elevator. Hindi ko siya kilala, pero dapat siyang kilalanin. Ipag-utos mo sa HR na i-check lahat ng site logbooks. May mga CCTV ba sa maintenance shaft? Wait, sinong trabahador to? May nangyari ba sa'yo? Na-stuck ako sa elevator at hindi dahil sa team mo ako nailigtas. Isang manggagawa, si Elmer. Elmer ang pangalan niya." Sandaling katahimikan sa linya. "I'll check." "Pero Cass, sigurado ka bang okay ka lang?" tanong ni Luis. May halong pag-alala sa tono. "Hindi ko rin alam, pero sigurado ako sa isang bagay. Iba siya. Iba yung paraan ng pagkilos niya. Hindi siya tulad ng lahat ng nakilala ko sa mundong to." Samantala, si Elmer ay tahimik lang na nakaupo sa isang sulok ng barracks, nililinis ang sapatos niyang nabasa ng langis habang sinasariwa ang nangyari. Hindi niya akalaing ang babaeng tinulungan niya ay ang mismong CEO ng kumpanya. Sa pagkakaalam niya, isa lang itong supervisor o senior architect. Hindi siya nakatingin sa mukha nito ng maigi. Ang importante lang sa kanya, may naisalbang buhay. "Tol, anong balita?" tanong ni Renan na bagong dating. Bit-bit ang soft drinks at tinapay. "Wala," sagot ni Elmer. Sabay abot ng basahan. "May na-stuck lang sa elevator kanina. Napadaan ako. Inulungan ko lang." "Tinulungan? Teka, ikaw yung nagbukas ng pinto? Delikado yun, bro. Wala nang ibang tao. Wala ring sumasagot sa comms. Hindi naman ako pwedeng hindi tumulong." "Anong itsura ng na-stuck?" "Babae, parang matapang,
Pero sa totoo lang, takot siya. Hindi siya sumigaw, pero nanginginig ang boses niya. Si Renan ay napanganga. Pre, hindi mo ba alam? Baka si Ma'am Cassandra yun. Si CEO mismo. Sabi ng engineer kanina, andun siya kaninang umaga, nag-iipot mag-isa. Natigilan si Elmer. Napatingin siya sa labas ng bintana. CEO? Iniisip niya kung paano niya tringato ang babae. Diretso, walang formalities, walang pagyuko. Inulungan niya ito bilang kapwa-tao, hindi bilang amo. Ilang araw ang lumipas. Tahimik si Elmer sa site. Hindi siya kinausap ng HR at wala ring imbitasyon mula sa opisina. Akala niya tapos na ang lahat. Hanggang isang umaga, dumating ang messenger, bitbit ang sobre at naghahanap sa kanya. Boss, may sulat ka raw galing opisina. Tawag ni Renan habang iniabot ang envelope. Binuksan ito ni Elmer at binasa ng dahan-dahan. Nakasulat doon ang paanyaya para sa isang private meeting sa main office ng Yulo Holdings. Walang paliwanag, isang oras, isang address at pirma ni Cassandra Yulo sa dulo. Nagkibit balikat si Elmer. Baka galit, baka may nilabag akong protocol, baka sisibakin ako. Kaya mo yan bro, malay mo, mag-thank you lang. Hindi niya alam kung pupunta siya o hindi. Pero sa huli, nanaigang respeto. Bihira sa mga tulad niya ang mapansin ng matataas at kung mapapagalitan man siya, tatanggapin niya ng buo. Kinabukasan, nasa lobby na siya ng glass building sa Makati. Nakasuot siya ng malinis na polo at pantalon. Hiniram lang sa kapitbahay. Pawisan ang kamay, kabado ang dibdib. Sir, nandito na po si Elmer Mariano, sabi ng receptionist. Ilang minuto lang, pinapasok siya sa isang conference room kung saan naroon si Cassandra, nakaupo sa dulo ng mesa. Hindi ito naka-makeup gaya ng dati. Simple lang ang ayos. Ngunit matalim pa rin ang mata. Umupo ka, Elmer, wika nito. Tahimik siyang naupo, hindi mapatingin ng diretsyo. Salamat sa ginawa mo. Alam kong hindi bahagi ng trabaho mo ang pumasok sa elevator shaft. Alam ko ring delikado iyon. Pero ginawa mo pa rin. Hindi lahat ng tao gagawin yon. Nagawa ko lang po ang tama, ma'am. Wala pong dapat pasalamatan. Mahinang tugon ni Elmer. Gusto kitang bigyan ng gantimpala, sabay abot ng sobre. May cash incentive dyan at may rekomendasyon ako para sa promotion. Nagkibit balikat si Elmer. Sa kamarahang ibinalik ang sobre sa mesa. Ma'am, pasensya na po. Pero hindi ko po tinulungan kayo dahil gusto kong may makuha. At hindi rin po ako karapat-dapat sa promosyon. Marami pong mas matagal na sa akin. Napatingin si Cassandra. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Hindi siya sanay na may tumatanggi sa pera. Bakit ganyan ka? Tanong niya, seryoso ang tono. Lahat ng tao sa paligid ko, kahit mga executives, laging oo lang ng oo. Laging may kapalit. Ikaw lang ang hindi. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Walang salita. Isang klase ng katahimikan na hindi nakakailang, kundi nagpapatibok ng isang hindi maintindihang damdamin. Bago siya umalis, tumayo si Cassandra at nagsalita muli. Elmer, kung ayaw mong tanggapin ang reward, ayos lang. Pero sana, huwag mong itago yung totoo mong kakayahan. Kasi ako mismo ang nakakita niyon. Lumabas si Elmer sa building na parang may dalang tanong. Hindi kung ano ang susunod na gagawin, kundi bakit parang may ibang uri ng pagtingin ng CEO sa kanya. Hindi siya sanay mapansin, lalo na ng isang tulad ni Cassandra Yulo. Pero ang simula ng pagbabagong ito ay nagsimula sa isang simpleng pagsagip. Hindi lang mula sa elevator, kundi marahil mula sa isang buhay na nakasanayan ng walang tunay na koneksyon. Hindi mapakali si Cassandra nang bumalik siya sa kanyang opisina sa BGC matapos ang maikling pag-uusap nila ni Elmer. Habang nililibot ng kanyang mga paa ang carpeted floor ng executive suite, sunod-sunod namang bumubulusok ang tanong sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang simpleng trabahador ay may ganoong klasing dignidad, ganoong kalalim na prinsipyo. Bakit may ganoong katahimikan na mas malakas pa sa mga papuri, promosyon at pera? Hindi ito normal. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kanyang mesa. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Tumasok si Luis, ang kanyang CFO at matagal ng kaibigan. Anong problema?
Tanong ni Luis habang binubuksan ang laptop. Hindi ka naman nagre-report ng ganyan kahimig lately. Halatang may bumabagabag. Nagtaas lang ng kilay si Cassandra at tumayo para sumandal sa bintana. May tao akong gustong alamin, Luis. Gusto kong malaman ang buong background niya. Lahat. Gusto kong maintindihan kung bakit sa kabila ng lahat ng kasinungalingan sa mundo, may isang katulad niyang hindi nagpapakain sa sistema. Tao, isa ba tong bagong kontratista o isang kaaway sa board? Elmer Mariano, construction worker sa One Solara. Siya ang sumagip sa akin nung na-stuck ako sa elevator. Siya pala yun. Yung tumanggi sa reward? Legendary na raw siya sa HR ngayon. Pinagtatalunan kung mayabang o banal, biro ni Luis. Hindi siya mayabang, hindi rin siya nagpapakitang tao. Tahimik lang siya, pero may lalim yung pananahimik niya. Gusto ko siyang kilalanin, hindi para sa kwento. Gusto kong maintindihan kung paano nabubuhay ang isang kagaya niya sa ganitong mundo. Tumango si Luis. I'll have HR compile everything. Pero Cass, baka naman sobra ka na. Wala ka pang isang linggo mula sa insidente. Ganyan ka naka-invested sa kanya. Tumalikod si Cassandra at tinitigan ng kaibigan. Luis, ito na siguro ang una at huling beses na may taong hindi ko kailangang i-convince para igalang ako. At hindi niya man ako tiningnan bilang CEO, tinulungan niya akong parang pantay kami. May halaga yon. Habang pinoproseso ni Luis ang request, nagsimula na ring magtanong-tanong si Cassandra sa ilalim ng radar. Kinausap niya ang ilang foreman sa site. Pinuntahan pa mismo ang barracks na tinutuluyan ng mga manggagawa. Ngunit hindi siya palaging pinapansin. May ilang umiiwas sa kanya. May iba namang nagtataka kung bakit interesadong-interesado ang CEO sa isang trabahador. Sa site, nakaabot na rin ang balita kay Elmer. Tinatanong siya ng mga pasamahan kung may relasyon ba sila ng kanilang boss. Si Renan, kahit pabiro, may tono ng seryosong pag-aalala. Tol, bakit ayaw mong tanggapin yung reward? Baka naman naa-attract ka na kay Ma'am Cassandra. Napailing si Elmer. Hindi ganun. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya hinangad. Hindi ko siya kilala hanggang sa araw na yon. Pero siya parang interesado sa'yo, bro. Kung totoo yan, mas lalong dapat akong lumayo. Hindi kami pareho ng mundo at ayoko ng utang na loob na may kasamang expectation. Ngunit hindi lang sa site nagtuloy ang investigasyon ni Cassandra. Gamit ang access niya sa ilang internal files, napag-alaman niya na si Elmer ay dating scholar ng isang public university, BS Civil Engineering. Mataas ang marka ngunit huminto sa 3 taon. Nang tingnan pa niya ang scholarship records, nakita niyang ang dahilan ng pagbagsak ay hindi akademiko, kundi family emergency and matinding financial need. Dean's Lister, bulong ni Cassandra habang tinitingnan ang transcript. He had everything. Bakit kailangan niyang tumigil? Pinuntahan niya mismo ang dating paaralan ni Elmer. Kinausap niya ang dating advisor nito, isang matandang propesor na nakilala siya agad. Si Elmer Mariano, isa yan sa pinakamarespeto kong estudyante. Tahimik, pero magaling. Sayang at hindi niya natapos, ani ng propesor. Hindi ko alam kung bakit, pero isang araw, nagpaalam na lang siya. Hindi raw niya kayang iwan ang pamilya niya. Muling lumalim ang pag-unawa ni Cassandra sa lalaking iyon. Hindi pala ito simpleng mabait lang. Isa itong taong isinakripisyo ang pangarap para sa pamilya. Sa mundong ang lahat ay nag-aagawan ng taas, naroon si Elmer sa pinakaibaba, piniling manatili roon alang-alang sa iba. Pagbalik niya sa opisina, hindi na siya mapakali. Sa kanyang mesa ay isang folder na puno ng detalye tungkol kay Elmer. Pero mas marami pa ring hindi nakasulat roon. At ang mga hindi nakasulat, iyon ang mas gusto niyang malaman. Luis, tawag niya sa intercom, pakiusap. Tanggalin na yung reward file para kay Elmer. Huwag nang ipilit. Ayoko na siyang pakialaman sa ganyang paraan. So, tapos na yung curious CEO face mo? Tanong ni Luis, nakangisi. Hindi pa, pero ayoko siyang ilagay sa alanganin. Mas gusto kong makilala siya sa paraan na hindi niya kailangang depensahan ang sarili niya. Sa mga susunod na araw, tahimik na lamang si Cassandra sa site tuwing bibisita siya. Pinagmamasdan lang niya si Elmer mula sa malayo.
Hindi na siya nagtangkang kausapin ito. Hindi na siya nagpumilit. Ngunit sa bawat galaw ng lalaki, kung paanong tinitiyak niyang pantay ang bakal, kung paanong hindi siya nakikisama sa mga chismis, kung paano siya bumubuhat ng walang reklamo, lalo niyang naramdaman ang lalim ng kanyang paghanga. Si Cassandra Yulo, CEO, makapangyarihan, sanay sa paggalaw sa taas ng mundo, ay unti-unting bumabalik sa pagiging Cassandra lamang. At sa katahimikan ni Elmer, natutunan niyang hindi lahat ng koneksyon ay kailangang ipagpilitan. Minsan, ang paggalang ay nagsisimula sa distansyang may pag-unawa. At sa pagkakataong ito, hindi siya lalapit bilang boss, kundi bilang taong gustong makinig. Isang linggo matapos ang insidente, dumating sa bahay ni Elmer ang isang delivery man. Bitbit ang isang puting sobre at isang maliit na kahon. Hindi ito karaniwang pangyayari sa barong-barong na inuupahan nila malapit sa Riles. Sa kalagitnaang mainit na tanghali, halos mapaso ang sahig sa labas ng pintuan. Pero hindi ito nakabawas sa kaba sa dibdib ni Elmer nang makita ang pangalan ng sender sa sobre. Yulo Holdings Executive Office. Kuya Elmer, ano raw to? Tanong ng kanyang bunsong kapatid na si JJ habang tinatanaw ang lalaking nakamotor. Hindi ko rin alam, sagot niya habang tinatanggap ang mga ito. Salamat po, aniya sa delivery man na agad namang umalis. Tahimik niyang binuksan ang sobre. Nasa loob nito ang isang liham, personal, hindi printed, gawa sa mahal na stationery na halatang hindi basta-basta ginagamit sa opisina. Ang sulat ay maiksi pero malaman. Elmer, ito'y isang munting pasasalamat para sa kabutihang ipinamalas mo. Hindi lang sa akin, kundi sa buong kumpanya. Hindi mo man hiniling, nararapat lamang na kilalanin ang katapatan at tapang mo. Kasama ng liham na ito ay isang simpleng handog. Wala itong kapalit, hindi ito utang. Ito'y taos-pusong pasasalamat. Cassandra Yulo. Binuksan ni Elmer ang kahon. Sa loob nito ay isang makapal na envelope na halatang naglalaman ng pera. At sa ilalim ay may maliit na card. 200,000 pesos, cash reward, Yulo Holdings Heroic Act Recognition. Natigilan siya. Ang halagang iyon ay sapat para makabayad sa lahat ng utang nila sa botika, makabili ng insulin ng ina niya sa susunod na taon at makapag-umpisa ng maliit na negosyo. Pero sa kabila ng lahat, may bumabagabag sa loob niya. Lumabas siya ng bahay at lumapit sa kanyang ina na nooy nagpapahinga sa isang bangkong kawayan. Nay, mahina niyang tawag. O anak, ano meron? Galing ka sa trabaho? Umiling si Elmer. May pinadalang pera si Ma'am Cassandra. Gantimpala raw. Pero hindi ko alam kung tatanggapin ko. Napatingin ang matandang babae sa kanya. Anak, bakit naman hindi? Galing iyan sa pawis mo, sa kabutihan mong ginawa. Hindi po yung trabaho ko, Nay. Hindi ako sumagip para sa kapalit. At saka pakiramdam ko kapag tinanggap ko yan, parang may hinihintay siyang kapalit kahit hindi niya sinasabi. Hindi lahat ng bigay may masamang ibig sabihin, anak. Pero kung hindi panatag ang loob mo, alam kong gagawin mo ang tama. Kinabukasan, muling bumalik si Elmer sa site. Bitbit ang sobre, dumiretso siya sa main office ng Yulo Holdings. Hindi siya nag-appointment, hindi rin siya nagpatawag. Dumiretso lang siya sa front desk. May appointment po kayo, sir? Tanong ng receptionist. Wala po. Pero kung maaari, gusto ko lang po salang ibalik to kay Ma'am Cassandra. Inabot niya ang sobre. Nasa loob pa rin ang buo. Hindi nabawasan, hindi nabuksan. Pagkaabot niya nito, isang staff ang agad lumapit at inanyayahan siyang maghintay sa lounge. Ilang minuto ang lumipas. Bumaba si Cassandra mula sa second floor. Nakasuot siya ng simpleng cream blouse at navy slacks. Wala ang makeup, wala rin ang heels. Halatang hindi inaasahang dadalo si Elmer. Elmer, bungad niya, bakit ka nandito? Ibinabalik ko lang po yung gantimpala, mahinahon niyang sagot. Wala po akong ginawang espesyal para bigyan ng ganito. Tiningnan siya ni Cassandra, kita sa mata ang pagkabigla. Pero Elmer, hindi mo ba naiintindihan? Hindi lahat ng tumutulong ay may lakas ng loob na gawin ang ginawa mo? Hindi ito simpleng bagay. Ma'am, kung tinulungan ko po kayo na may iniisip na kapalit, hindi na yun tulong, negosyo na yun. Nagkatitigan silang muli,
Walang nagsalita ng ilang sandali. Kung ganun, sabi ni Cassandra, tanggapin mo na lang ang alok kong posisyon. May open assistant supervisor slot sa isang bagong site sa San Mateo. Maayos ang sahod, may housing allowance. Deserving ka. Ma'am, salamat po, pero hindi po ako engineer. Wala po akong diploma. Baka po may mas qualified pa. Wala sa papel yung integridad, Elmer. Wala sa transcript yung tapang. Nasa pagkatao. Ngunit gumiti lang siya at muling umiling. Hindi pa po ito ang panahon para sa ganung posisyon. Hindi pa po ako handa. Baka balang araw, pero hindi pa ngayon. Muling natahimik si Cassandra. Walang galit sa muka pero may lungkot. Hindi siya sanay sa pagtanggi, lalo na kung layunin niyang tumulong. Ngunit alam niyang hindi pwedeng pilitin ang isang taong may prinsipyo. Bakit mo ba ginagawa to? Tanong niya. Bahagyang nag-aalangan. Ingin ko po kasi, minsan, mas mahalaga ang panatag na loob kaysa sa maraming pera. Mas gusto ko pong makatulog ng tahimik kaysa isipin kung may sinira akong prinsipyo. Natawa si Cassandra, isang tapat at malungkot na tawa. Ilang taon na akong hindi natutulog ng tahimik. Walang nasabi si Elmer. Bago siya umalis, huminto siya sa pinto at muling tumingin kay Cassandra. Maraming salamat po, ma'am. Hindi ko po kinalimutan yung pasasalamat nyo. Pero mas mahalaga pong nanatili ako kung sino ako. At umalis siya ng walang dalang kahit ano, maliban sa respeto na hindi mabibili kahit ng milyon. Sa loob ng opisina, naiwan si Cassandra na nakaupo, tahimik. Maraming taong nagpapanggap sa harap niya, pero si Elmer lang ang tapat na tumanggi. At sa anyang mundo ng peke, ng polished image at PR smiles, siya lang ang totoong tao na pumasok at lumabas na walang hiniling kapalit. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Cassandra na ang pagkawala ng sobre ay hindi kawalan, kundi simula ng isang pagkakaibigan na mas matibay pa sa salapi. Magdadalawang linggo na ang lumipas mula nang huling magkita sina Cassandra at Elmer sa opisina ng Yulo Holdings. Sa kabila ng pagtanggi ng binata sa gantimpala at promosyon, hindi nawala sa isipan ng CEO ang simpleng kilos at paninindigan ng trabahador. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lang niyang nararamdaman na ang tahimik na katauhan ni Elmer ay patuloy na nagpapasok ng tanong sa kanyang buhay. Mga tanong na matagal na niyang tinatakbuhan, pero ngayon ay hindi na niya kayang balewalain. Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang executive suite, tumawag ang kanyang sekretarya. Ma'am Cassandra, may update po mula sa HR. Wala pa rin pong formal feedback si Elmer Mariano. Tilang hindi po talaga interesado sa kahit anong posisyon. Salamat, huwag niyo na siyang guluhin. Matigas ngunit malamig yan sagot. Pagkababa ng telepono, ilang minuto siyang nakatitig sa kawalan. Sa kanyang harapan ay isang whiteboard na punong-puno ng schedules, deadlines at board meetings. Pero sa likod ng utak niya, isang tanong ang kumakatok. Kailan ko huling ginusto ang isang bagay na hindi negosyo? Sa parehong linggo, nakatanggap si Elmer ng masamang balita mula sa probinsya. Ang kanyang ina ay muling inapake ng alta presyon at kailangang bantayan. Bagamat hindi malala, sinabi ng kapitbahay na matagal nang hindi umiinom ng gamot ang matanda. Sa kabila ng pagod at kakulangan sa ipon, agad siyang kumuha ng leave at umuwi ng Infanta Quezon. Bitbit lang ang isang backpack, isang supot ng pasalubong at mabigat na dibdib. Pagkababa ng bus, inabutan siya ng amoy ng dagat at ang tunog ng tahimik na kalsada, isang mundong lubos na kabaligtaran ng Maynila. Pagdating niya sa kanilang bahay na yari sa kahoy at yero, sinalubong siya ng tanyang ina na nakaupo sa duyan. Elmer, anak, buti nakauwi ka, ani ng ina na agad siyang niyakap. Kamusta kayo rito, Nay? Bakit hindi mo agad sinabi na tumataas na pala ulit yung BP mo? Tanong niya habang inilalabas ang mga gamot na binili mula sa Maynila. Ayaw na kitang alalahanin, anak. Alam kong pagod ka sa trabaho. Basta't andito ka na ngayon, ayos na ako. Kinagabihan, habang pinapaliguan ng ina at inaasikaso ang mga gamot nito, napaisip si Elmer, gaano katagal ko pa kayang pagsabayin ang ganitong buhay? Maaaring simpleng tao ako,
Pero hindi ibig sabihin noon ay madali rin ang buhay ko. Sa Maynila naman, si Cassandra ay nakatanggap ng email mula sa Community Affairs Head ng kumpanya. May proyekto silang ipatutupad sa ilang bayan sa Quezon Province. Isang outreach at mini-site inspection ng isang planned eco-village housing. Nang makita ang pangalan ng lugar na Infanta, hindi siya nakapagsalita agad. Ikinonekta agad ng kanyang isip ang pangalan sa lugar kung saan sinabi ni Elmer na naroon ang kanyang pamilya. Ilang araw pa ang lumipas at habang nakasakay si Elmer sa kariton galing sa palengke ng niyog, laking gulat niya nang makita ang isang puting SUV na dumaan sa harap ng kanilang bahay. Huminto ito, bumukas ang pinto at bumaba si Cassandra. Walang security, walang PA, walang warning. Nakasimple lang ito, plain white shirt, maong pants at running shoes. Pero para kay Elmer, tila isang estranghero sa sariling bayan ang babaeng iyon. "Ma'am Cassandra?" litong tanong niya habang luulapit. "Anong ginagawa niyo rito?" Ngumiti ang babae. "Nagkataon lang, may site assessment ang kumpanya sa kabilang barangay. Naaalala ko kasi, sinabi mong taga-Infanta ka. Naisip kong dumaan na rin." Hindi siya makapaniwala. Sa liblib na lugar, kung saan wala pang signal sa ilang bahagi, nandoon ang babaeng pinakamataas sa kanilang kumpanya. Ngayon ay nakatayo sa harap ng bahay niya. "Pasensya na kung biglaan. Gusto ko sanang bisitahin ang nanay mo. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal." Dagdag pa nito. Dinala ni Elmer si Cassandra sa kanilang maliit na sala. Medyo magulo, may amoy ng ulam at niyog, ngunit malinis at maayos. Ang kanyang ina, kahit mahina, ay agad numiti. "Ikaw po ba si Cassandra? Yung sinasabi ng anak kong tumanggi sa gantimpala?" Tanong ng matanda habang pinipilit bumangon. "Opo, ako po yun. Pero sa totoo lang, parang ako po ang higit na pinagpala sa kabutihan ng anak ninyo. Marunong siyang lumingap sa kapwa. Hindi yan nagtataglay ng inggit." Pinilit naming ituro sa kaniya na ang dangal hindi nasusukat sa dami ng pera. Nagkulay rosas ang pisngi ni Cassandra. Hindi siya sanay marinig ang ganito mula sa mga taong hindi nakasuot ng blazer o may dalang CV. Tahimik lang siyang tumango at nagpasalamat. Matapos ang tanghalian, nagtulong-tulong si Cassandra at si Elmer sa pag-igib ng tubig, pagwalis ng bakuran at pag-ayos ng mga yero sa bubong. Nakakatuwang panoorin ng mga kapitbahay ang kanilang CEO na hindi marunong humawak ng tabo, natatapunan ng tubig, ngunit natatawa lang at nagpapatuloy. "Hindi mo ba pinagsisihan ang pagdaan dito?" tanong ni Elmer habang sila'y sabay na nag-aayos ng mga niyog. "Hindi," sagot ni Cassandra. "Sa totoo lang, ngayon lang ako nakahinga ng ganito kalalim." Napatingin sa kanya si Elmer. May gustong itanong pero pinigil niya ang sarili. Alam niyang masyado pang maaga para sa mga tanong na iyon. Ngunit sa katahimikan ng hapon, sa amoy ng niyog at putik, may kakaibang kapayapaang bumalot sa pagitan nila. At sa gitna ng baryong palaging tinitingala ang langit para sa ulan, dumating ang isang taong sa buong buhay niya ay tinuruan laging sumilip mula sa itaas. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, natutong tumingin sa lupa at sa mga taong piniling manatiling totoo kahit walang entablado. Lumipas ang 3 araw mula nang unang dumating si Cassandra sa baryo ni na Elmer. Sa halip na bumalik agad sa lungsod tulad ng kanyang nakagawian, nanatili siya sa simpleng inn malapit sa tabing dagat. Walang PR team, walang laptop, walang board meetings. Isang bagay na noon ay imposibleng maisip ng sinumang nakakakilala sa kanya. Pero sa araw-araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya hinahanap ng mundo na dati niyang ginagalawan. At sa katahimikan ng probinsya, natutunan niyang makinig, hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili niyang tinig. Madalas niyang bisitahin ang bahay ni na Elmer, hindi bilang CEO, kundi bilang Cassie, na ipinapakilala ng ina ni Elmer sa mga kapitbahay bilang kaibigan ng anak ko. Nang unang marinig iyon, bahagyang napangiti si Cassandra. Kaibigan,
Isang salita na hindi niya naramdaman ng totoo sa mahabang panahon. Isang umaga, nadatnan niya si Elmer na nag-aayos ng kawayang bakod sa likod bahay. May suot itong lumang sando at kupas na shorts at may bakas ng putik sa mga paa. "Pwede ba akong tumulong?" tanong ni Cassandra, may dalang basket ng pandesal at kape. Napatingala si Elmer at napailing ng may ngiti. "Sanay ka bang maghakot ng kawayan, ma'am?" "Hindi, pero marunong akong matuto. At please sa baryong to, wag muna akong tawaging ma'am. Mahirap sanayin ang dila." Sagot niya habang inaabot ang isang piraso ng kawayan. Habang abala sila sa pag-aayos, nagsimulang magkwento si Cassandra tungkol sa mga proyektong dati niyang hinawakan, mga meeting sa ibang bansa, at kung paano siya nasanay na maging perfect sa paningin ng mundo. Pero habang nagsasalita siya, napansin niyang iba na ang tono ng kanyang boses. Hindi na matigas, hindi na formal. Parang sa bawat sandaling lumilipas, unti-unti siyang natutunaw sa katahimikan ng paligid. "Minsan, iniisip ko," sabi ni Cassandra habang nagpapahinga sa lilim ng puno ng mangga, "na baka mali pala yung mga pinili ko. Baka ang akala kong tagumpay ay gawang kahon lang ng mundo." "Hindi niyo ba pinapangarap yan dati?" tanong ni Elmer habang humihigop ng kape. "Oo, pero hindi ko sigurado kung ako ba ang may gusto nun, o dahil lang sa sinabi ng tatay ko na dapat gusto ko." "Malalim yan," tugon ni Elmer. "Pero siguro wala naman talagang mali sa pangarap. Ang tanong lang, kanino ba yun? Para sa sarili mo o para sa ibang tao?" Napangiti si Cassandra. Hindi na inaasahang sa isang trabahador niya maririnig ang mga salitang mas may saysay kaysa sa mga narinig niya sa libo-libong motivational speaker na nakasama niya sa mga summit at conference. Lumipas pa ang mga araw at mas naging natural na ang paggalaw ni Cassandra sa baryo. Natutunan niyang mamalengke sa palengke nang walang bodyguard. Inuruan siya ng ina ni Elmer kung paano magluto ng ginataang langka na una niyang tinanggihan pero kalaunay naging paborito niya. Nakiupo siya sa mga kapitbahay tuwing gabi, nakikikain ng pritong isda at sinangag habang nakikinig sa kwento ng mga mangingisda. "Anak, napakabait ng kaibigan mong si Cassandra," minsan ay bulong ng kanyang ina kay Elmer. "Walang arte kahit halatang galing sa mataas na buhay." "Talaga pong ganyan siya, Nay." "Maayos makisama," sagot ni Elmer. Pero sa loob-loob niya, naguguluhan na siya. Sa araw-araw nilang pagkikita, hindi niya malaman kung bakit mas madalas na siyang nag-aabang sa pagdating nito. Kung bakit ang dating katahimikan na panatag ay unti-unting nagkakaroon ng ibang kahulugan. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa tabing dagat, napatingin si Cassandra sa malawak na tanawin ng tubig at langit. "Alam mo, Elmer, napaisip ako. Kung hindi ako naging CEO, siguro naging guro ako sa ganitong baryo. O kaya'y nagsusulat ng mga kwento habang nakaupo sa tabing dagat." "Bakit hindi mo gawin?" tanong ni Elmer. "Hindi naman huli ang lahat." "Baka nga, pero paano kung wala na akong kakayahang bumalik? Puno na ng expectations ang mundo ko. Paano kung hindi na ako pwedeng umalis sa mundong yon?" "Tao ka lang, Cassandra. Hindi kontrata ang buhay. Pwede kang kumalas." Hindi sumagot si Cassandra. Sa halip, pumikit siya sandali at huminga ng malalim, parang sinusubukang pakinggan ang sinasabi ng hangin. Kinabukasan, nadatnan ni Elmer si Cassandra na kausap ang ilang mga kabataang dalaga sa barangay hall. Ipinakilala siyang businesswoman mula Maynila at tinuturuan ang mga kabataan kung paano gumawa ng simple ngunit sustainable livelihood program. Paggawa ng mga recycled tote bags gamit ang lumang tela at sako ng bigas. "Bakit mo ginagawa to?" tanong ni Elmer nang matansin niyang seryoso itong nagsusulat ng plano para sa livelihood budget. "Hindi ko rin alam," sagot ni Cassandra. "Siguro kasi, dito ko lang ulit naramdaman na may silbi ako. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil may nagagawa akong totoo." At sa bawat araw na lumilipas, kitang-kita sa mga mata ng mga tao sa baryo ang pagbabago kay Cassandra.
Ang dating matigas, formal, at tila imposibleng abutin, ngayon nagiging bahagi na ng kanilang komunidad. Hindi para pasikat, kundi dahil ramdam ng lahat na totoo ang kanyang presensya. Sa unang pagkakataon, may babaeng sanay sa taas ng corporate tower na natutong umupo sa bangkito sa gilid ng kalsada. At ang isang trabahador na tahimik na ginagalang ng mga tao, unti-unting natutong hindi mahiya sa posibilidad na may damdaming higit pa sa respeto. At sa ilalim ng araw na palubog sa kanluran, habang sabay silang naglalakad pa uwi mula sa barangay hall, parehong tahimik sina Elmer at Cassandra. Ngunit ang katahimikang iyon sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa dahan-dahang paglapit ng dalawang mundong dating hiwalay, pero ngayoy tila nagsisimula ng magtagpo. Lumalim na ang gabi sa bayang iyon ng Infanta. Sa loob ng bahay ni na Elmer, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kuliglig at ihip ng hangin sa labas. Sa loob ng maliit na kusina, magkatabing nakaupo si Elmer at Cassandra. Parehong may hawak na tasa ng mainit na salabat. Hindi ito isang romantic na eksena. Sa halip, para itong sandaling huminto ang mundo para sa dalawang taong parehas pagod, parehas may bitbit na hindi masabi. Hindi na mabilang kung pang ilang gabi na nila ito na ganito. Nagkakape, nagtatawa ng minsan, pero madalas ay tahimik lang. Ngunit ngayong gabi, may tila bumabagabag kay Cassandra. Kanina pa itong panay tingin sa mesa, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Elmer, simula ni Cassandra, halos pabulong. May gusto sana ako sabihin. Napatingin si Elmer, bahagyang nagtaka. Tungkol saan po? Muli niyang ngumiti. Hindi na po. Huwag ka nang magpopo sa akin. Napangiti si Elmer at tumango. Sige, tungkol saan? Yung elevator, yung araw na yon. Hindi lang yun basta aksidente para sa akin. Napatigil sa pag-inom si Elmer. Tahimik siyang nakinig. Alam mo bang matagal ko nang takot ang mga saradong espasyo? Lalo na ang elevator. Bihira akong sumasakay niyan na mag-isa. Pero nung araw na yon, parang may kung anong nagtulak sa akin para umakyat ng mag-isa. Bakit? May trauma ka ba dati? Tanong ni Elmer. Maingat ang boses. Tumango si Cassandra, mabagal. Noong 6 na taong gulang ako, nakulong ako sa basement ng bahay namin. Wala ang mga kasambahay, walang ilaw. Ilang oras akong umiyak, sumisigaw. Walang nakarinig. Hanggang ngayon, dala ko yung takot na yon. Tuwing mapupunta ako sa isang saradong espasyo, parang bumabalik lahat. Sandaling natahimik ang kwarto. Sa labas, tila humina ang ihip ng hangin. Pero nung araw na yun, patuloy ni Cassandra, nag-freeze ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Ang tanging narinig ko lang ay yung boses mo. Malamig, tahimik, pero buo. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, dun din ako kumalma. Hindi agad nakasagot si Elmer. Nakatingin lang siya sa kanya, parang sinusukat ang bigat ng kwento. Hindi niya kailanman inisip na may lalim pala ang pangyayaring iyon. Para sa kanya, ang elevator incident ay isang simpleng pagtulong. Pero para kay Cassandra, iyon pala ay isang pagkalas sa tanikala ng matagal ng trauma. Kaya pala, bulong ni Elmer, kaya pala parang may bumalik sa'yo noong nakita mo ako. Tumango si Cassandra. Oo, ikaw lang ang tao sa buong buhay ko na nakakita sa akin sa pinakamalupok kong estado. Pero hindi mo ako hinusgahan. Hindi mo ako tinanong. Hindi mo ako tinawanan. Tinulungan mo lang ako. Tahimik, walang kapalit. Hindi ko rin alam bakit, sagot ni Elmer. Siguro kasi, noong araw na yon, ako rin, parang may boses na nagsabing kailangan kong tumulong. Parang hindi na ako pwedeng maghintay sa utos. May dapat akong gawin. Saglit silang natahimik. Saka muling nagsalita si Cassandra. Alam mo bang pagkatapos ng insidente, buong linggo akong hindi nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Kasi habang ako, CEO, palaging nagpapanggap na matatag, ikaw, isang simpleng trabahador, ikaw ang naging tunay na matatag. Hindi ko po layuning ipamukha yon. Hindi ko layuning iparamdam na ganun. Agad na sagot ni Elmer. Bahagyang nahiya.
Mumiti si Cassandra. Alam ko, at doon ako lalong humanga. Tumahimik muli ang paligid, ngulit may kapayapaan sa pagitan nila. Hindi ito yung tahimik dahil walang masabi. Tahimik ito dahil pareho silang nakakapagpahinga na sa bigat na matagal na nilang pasan. Maya-maya, nagsalita muli si Cassandra. Elmer, alam mo ba kung bakit ko talaga sinubukang hanapin ka noon? Dahil gusto mong magpasalamat. Hula niya, hindi lang yun. Kasi sa araw na yun, sa elevator, doon ko unang naramdaman na tao pala ako. Hindi boss, hindi lider, hindi babae sa taas ng gusali. Tao lang. At ikaw ang unang taong tumingin sa akin na walang expectations, walang takot, walang galit. Hindi nakaimik si Elmer. Parang may bumara sa lalamunan niya. Hindi siya sanay marinig ang ganito, lalo na mula sa isang taong tinitingala ng karamihan. Ang totoo, dagdag pa ni Cassandra, hindi ikaw ang niligtas ko sa reward. Ako ang niligtas mo sa sarili kong pagkakalunod sa imahe. Ikaw ang nagsalba sa akin mula sa isang mundong hindi ko na kayang gampanan. Cassandra, mahina niyang tugon, wala akong ginawa kundi ang tama. At kung naging instrumento ako para mapawi yung bigat na dinadala mo, siguro, parte na talaga yon ng dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Napatingin si Cassandra sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaki hindi bilang manggagawa, hindi bilang mabuting tao, kundi bilang isang salamin sa sarili niyang pagkatao. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng isang dim na bombilya, may pader sa pagitan nilang dalawa na unti-unting nabasag. Hindi pa man nila binibigkas, pero pareho nilang nararamdaman. May koneksyon silang dalawa na hindi maipaliwanag ng mundo. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa ito pangako, pero isa itong hakbang, isang paglalantad ng sugat na matagal nang hindi ginagamot. At sa pagsikat ng araw sa sumunod na umaga, magkaibang tao na silang dalawa. Si Cassandra, hindi na lang CEO. Si Elmer, hindi na lang simpleng trabahador. Sila ngayon ay dalawang taong muling natutong maging totoo dahil sa isang sandaling nakulong sila, hindi lang sa elevator, kundi sa sarili nilang katahimikan. At nang magkita sila roon, pareho silang nakahanap ng daan palabas. Hindi maitatanggi, nagsimula nang mapansin ng mga tao sa paligid ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nina Elmer at Cassandra. Sa maliit na baryo ng Infanta, kung saan mabilis kumalat ang usapan, naging buang bibig ng mga kapitbahay ang pagtutulungan nila sa mga community programs, ang madalas na pagdalaw ni Cassandra sa bahay nina Elmer, at ang tila madalas na paglalakad nilang dalawa tuwing hapon sa tabing dagat. Hindi naman sa nakikialam ako, bulong ng isang ale sa palengke habang pinapanood si Cassandra na bumibili ng isda. Pero di ba siya yung may-ari ng kumpanya? Tapos yung lalaki, manggagawa lang? Kung totoo ngang may gusto siya sa lalaki, ayos lang naman yon, sagot ng isa. Baka yon ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig o baka naman scripted lang lahat yan? PR lang? Maaaring gusto lang niya magmukhang makamasa? Hirit ng isa pa, may tono ng inggit. Habang kumakalat ang chismis sa probinsya, may mas matinding bulong-bulungan sa corporate world ng Maynila. Nakarating na sa board ng Yulo Holdings ang mga larawan ni Cassandra at Elmer. Nakuhanan ng isang project staff na lingid sa kaalaman ni Cassandra ay matagal nang may personal na galit sa kanya dahil sa hindi natanggap na promosyon. Isinagawa ng board ang isang informal closed-door meeting. Pinangunahan ito ni Silvio Alcantara, isang matandang shareholder na matagal nang tinatangkang i-take over ang kontrol sa kumpanya. Ang CEO natin ay lumalabag na sa protocol. Panimula ni Silvio habang hawak ang tablet na may mga litratong kuha ni Cassandra at Elmer na magkasama sa tabing dagat, sa barangay hall at maging sa palengke. Ito ba ang imahe ng isang leader? Naglalandi sa probinsya habang ang mga proyekto natin ay delayed? May ilang board member na nagkibit balikat, ngunit may iba na nagtaas ng kilay. Hindi dahil sang-ayon sila kay Silvio, kundi dahil takot silang madamay sa kontrobersya. Let's put her on temporary suspension. Internal review lang. Huwag nating palakihin, pero kailangan nating mapanatili ang professionalism. Dagdag pa ni Silvio.
Ilang araw ang lumipas habang inaayos ni Cassandra ang mga livelihood material sa barangay hall. Tumanggap siya ng tawag mula kay Luis. "Cass," mahinang sabi ng kaibigan, "tinanggal ka pansamantala sa ilang proyekto. Technically, hindi ito full suspension, pero kinwestiyon nila ang judgment mo." Dahil kay Elmer, diretso niyang tanong. Tumahimik si Luis. Oo, huminga siya ng malalim, hindi dahil nagulat siya, kundi dahil inasahan na niya ito. "Salamat, Luis. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Magpapasya na lang ako kapag bumalik na ako sa Maynila." Habang siya'y nananatili sa probinsya, hindi lamang siya ang pinutukan ng tsismis. Si Elmer, na akalaw tahimik lamang na nagtuturo sa community, ay bigla ring naging sentro ng ingay. Sa mismong site kung saan siya dating nagtatrabaho, nagpakalat ng tsismis ang ilang trabahador na siya raw ay may relasyon sa CEO, kaya't malapit sa mga lider, kaya't ginagawang face ng kumpanya sa outreach. Lumala pa ang sitwasyon nang makalap ang ilang larawan niya kasama si Cassandra sa barangay programs. "Ang yabang na ni Totoy, bro. Paborito ni Bossing," ani ng isang site worker. "Baka next week, VP na yan ng kumpanya." Oh, siguro may ginagawa talaga siya sa likod ng mga palm tree na yan. Biro pa ng isa, sabay tawa. Narinig ni Elmer ang mga usapan habang pumapasok sa opisina ng barangay. Tahimik siyang nagpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit sa loob niya, may apoy na gustong sumiklab. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng pagkabigo. Hindi niya ginusto ang spotlight. Hindi niya hiningi ang tingin ng mundo. "Dapat bang itigil ko na to?" tanong niya kay Cassandra kinagabihan, habang sila'y nasa balkonahe ng bahay. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Cassandra. "Lahat ng ginagawa natin, ginagawa ng masama ng tao. Parang mas lalo akong nilalayo sa totoo kong mundo." Saglit na nag-isip si Cassandra. Tiningnan niya ang mga bituin sa langit at saka nagsalita. "Elmer, kung alam mong tama ang ginagawa mo, huwag kang matakot sa ingay. Kasi ang mga taong gustong manira, sila lang ang natatakot sa katahimikan ng katotohanan. Pero ikaw rin ang nadadamay. Ang trabaho mo, ang reputasyon mo." Ngumiti si Cassandra, may bahid ng pait. "Elmer, matagal nang sira ang reputasyon kung pinilit kong buuin. Pero ngayon, kahit mawalan ako ng titulo, kahit tanggalin ako sa opisina, ayos lang. Dahil sa wakas, alam ko na kung sino ako." Sa isang event na idinaos sa barangay hall para sa community graduation ng mga kabataan sa livelihood training, may isang hindi inaasahang pangyayari. Sa gitna ng programa, habang nagsasalita si Elmer sa entablado bilang volunteer trainer, biglang lumapit si Cassandra sa kanya, hawak ang mikropono. "Sa lahat ng narito," aniya, "gusto ko lang ipaalam na ang taong ito, si Elmer, ay hindi lamang nagturo sa inyo ng kaalaman, kundi tinuruan din ako kung paano maging tao. Kung may dapat tanggalin sa posisyon dahil sa pakikisalamuha sa tunay na tao, ako yon. Pero huwag niyong babastusin ang isang taong pinili lang maging mabuti." Napuno ng palakpakan ng barangay hall, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa katapatan ng kanyang salita. At sa unang pagkakataon, hindi kayang tapatan ng mga tsismis at intriga ang puwersa ng isang simpleng katotohanan. Hindi nila hiningi ang pansin, pero hindi rin nila tinakbuhan ang epekto ng pagiging totoo. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Elmer mag-isa, may narinig siyang mga batang nagtatawanan habang tinuturo siya. Si Kuya Elmer. Yung nagturo ng tote bag, astig nun. Napangiti siya kahit may kirot sa dibdib. Hindi siya CEO, hindi siya mayaman. Pero para sa mga batang iyon, isa siyang bayani. At para kay Cassandra, sa mundo kung saan bawat kilos ay sinusukat ng PR at social standing, si Elmer lang ang taong kayang tumindig kahit walang pangalan. At iyon ang mas malakas kaysa sa anumang posisyon sa itaas. 3 araw matapos ang community graduation, muling bumalik sa lungsod si Cassandra. Hindi ito kagustuhan, kundi pangangailangan. Sa kabila ng kanyang paninindigan sa harap ng barangay, may kailangan pa rin siyang harapin. Ang board, ang mga proyekto, at ang mga tanong na hindi basta maiiwasan sa corporate world.
Ngunit iba na ang babaeng bumalik sa Maynila. Hindi na siya ang Cassandra na may patong-patong na maskara ng pagiging perpekto. Sa puso niya may bahagi ng naanggal, isang bigat na matagal nang nagpapahirap sa kanya nang hindi niya namamalayan. Sa kanyang opisina, nadatnan niya ang sariling mesa na puno pa rin ng mga papeles. Ngunit sa halip na umupo agad, pinagmasdan niya ang paligid, ang pamilyar na view ng BGC mula sa bintana, ang tahimik na hum ng aircon, ang mga picture frame ng awards na dati niyang ipinagmamalaki. Ibinaba niya ang bag at naupo, hindi bilang CEO, kundi bilang Cassandra, ang babaeng dumaan sa lupa para matutong tumingin paitaas. Makalipas ang isang linggo, nagpatawag ng pulong ang board. Sa agenda, ang posisyon ni Cassandra bilang CEO at kung kinakailangan na bang magkaroon ng strategic leadership transition. Tahimik si Cassandra habang nagsisimula ang meeting. Nandoon si Silvio Alcantara, ang matandang shareholder na matagal nang naghihintay ng pagkakataong siya ay mapatalsik. Nandoon din si Luis, ang kanyang matagal nang kaibigan, tahimik sa isang sulok ngunit naninindigang hindi iiwan ang panig niya. Miss Yulo, panimula ni Silvio, matapos ang ilang linggo ng investigasyon, minabuti naming magsagawa ng review sa iyong kakayahang pamunuan ang kumpanya. Lalo na't may mga pagkilos kang hindi umaayon sa imahe ng isang leader. Ang madalas mong pagliban, ang iyong kaugnayan sa isang trabahador. At ang aking pagiging totoo, putol ni Cassandra, diretsyong nagsalita sa unang pagkakataon. Nagulat ang ilan. Iba ang tono niya ngayon. Hindi na matalas, hindi galit, kundi buo at payapa. Hindi ko ipagkakaila ang mga nangyari. Pero kung ang basehan ng pamumuno ay kung gaano mo kayang magsinungaling sa harap ng kamera o gaano kakagaling magtago ng pahinaan, baka nga hindi na ako karapat-dapat sa posisyong ito. Tahimik ang boardroom. Pero sa probinsya, natutunan kong paminsan-minsan kailangan ng isang leader na matutong makinig. Hindi lang sa malalaking kliyente, kundi sa maliliit na boses na hindi nating naririnig sa taas ng building na to. At kung ang kapalit ng lahat ng ito ay posisyong ko, handa akong bitawan yon. Nagtinginan ang mga board member. Si Luis, bagamat hindi makapagsalita, ay lihim na humanga. Si Silvio, halatang nagulat sa diskarte ni Cassandra. Hindi dahil mahina ito, kundi dahil hindi niya inasahang ganito kahanda ang babae sa harap ng pagbabago. Matapos ang pulong, ilang araw pa ang lumipas. Hindi pinatalsik si Cassandra, pero nagdesisyon siyang siya na mismo ang magbitiw bilang CEO. Ngunit hindi bilang pagkatalo, kundi bilang pagpapalaya. Sa opisyal na anunsyo ng kumpanya, sinabing siya ay maglilingkod bilang honorary consultant sa mga community-based projects ng Yulo Foundation. Samantala, sa Infanta, abala pa rin si Elmer sa pagtuturo sa mga kabataan ng carpentry at basic engineering skills. Sa bawat pako na kanyang ipinapako, sa bawat metro na kanyang ipinapaliwanag, bumabalik sa kanya ang pangarap na matagal nang ibinaon sa lupa, ang maging isang ganap na engineer. Sa tulong ng kanyang dating advisor mula kolehiyo, muling nakapag-enroll si Elmer sa modular program ng isang university na nagbibigay ng scholarship para sa mga working students. Gabi-gabi siyang nag-aaral sa ilalim ng gasera habang ang inay natutulog, at tuwing umagay, nagtuturo pa rin siya sa barangay. Isang araw, habang nasa isang lecture sa barangay center, dumating si Cassandra. Ngayon ay nakasimpleng polo at jeans, may hawak na notebook at lapis. "Pwede bang makiupo?" tanong niya habang bahagyang nakangiti. Hindi agad nakapagsalita si Elmer. Napatigil siya sa lecture at ang mga estudyante ay napatingin din sa kanya. "Gusto ko rin kasing matutong magtayo ng bahay. Baka sakaling balang araw, makagawa rin ako ng para sa sarili ko," dagdag ni Cassandra. Umupo siya sa likod ng klase. Nakinig, nagtanong, nagsulat. Sa araw na iyon, hindi siya CEO. Isa lang siyang babaeng gustong matuto,
at muling kumonekta sa lupa. Matapos ang klase, nilapitan siya ni Elmer. "Sigurado ka bang ito ang gusto mong gawin ngayon?" Tanong niya, tahimik. "Oo," sagot ni Cassandra. "Sigurado ako. Kasi ngayon lang ako naging buo. Wala akong hawak na titulo. Wala akong kailangang patunayan. Pero alam ko na kung sino ako." Naglakad silang dalawa pa uwi. Hindi magkahawak kamay, hindi rin magkausap ng masyado. Pero sa pagitan ng katahimikan, ramdam ang unti-unting paglilinaw ng damdamin. Isang uri ng ugnayang hindi kailangan ipansigawan. Hindi kailangan i-explain sa mundo. Kinabukasan, habang umuulan sa labas ng bahay ni Elmer, nagbasa ng libro si Cassandra habang ang ina ni Elmer ay nagsusuklay sa kanya. "Parang anak na rin kita," wika ng matanda. "Hindi ka maarte at ang puso mo totoo." Napangiti si Cassandra, hawak ang tasa ng salabat. "Minsan po kasi, kailangan mo lang mapalapit sa mga totoong tao para maalala mong isa ka rin pala sa kanila." At sa lumipas pang mga linggo, naging normal na ang presensya ni Cassandra sa baryo. Hindi na siya tinatanong kung kailan babalik sa Maynila. Hindi na rin siya pinag-uusapan ng mga tsismosa sa palengke. Para sa lahat, isa na siya sa kanila. At kay Elmer, ang paglayo ni Cassandra sa dating mundo nito ay hindi pagsuko, kundi isang dakilang pagpapakatotoo. Dahil sa dulo, ang tunay na lakas ay hindi na susukat sa taas ng posisyon, kundi sa kakayahang kilalanin ang sarili at panindigan ito kahit anong sabihin ng iba. Magkatuwang na ngayon sina Elmer at Cassandra sa mga proyekto ng komunidad sa Infanta. Araw-araw silang makikitang magkasama, minsan sa barangay hall para sa mga livelihood proposals, minsan naman sa mga bahay ng mga residenteng nangangailangan ng pag-ayos ng bubong o pagkumpuni ng dingding. Hindi na sila itinuturing na bisita ng mga tao. Sila ay naging bahagi na ng daloy ng buhay sa baryo. Isang umaga, habang abala si Elmer sa paggawa ng blueprint para sa isang extension ng barangay library, tinawag siya ni Cassandra sa ilalim ng punong mangga. Nakasuot ito ng puting blouse at palda. Hawak ang isang envelope. "Elmer," tawag niya. "May gusto akong ipakita sa'yo." Lumapit si Elmer, may halong pagtataka. Umupo siya sa tabi nito at tiningnan ang envelope. "Ano to?" tanong niya. Huminga ng malalim si Cassandra bago nagsalita. "Legal documents. Transfer of ownership." "Transfer of ano?" "Ng buong kumpanya," sagot ni Cassandra, habang diretsyong nakatitig sa kanya. "Yulo Holdings. Lahat ng shares ko, pangalan mo nang pipirmahan mo to." Napanganga si Elmer. Napatingin siya sa papel at muli kay Cassandra. Tila hindi makapaniwala sa narinig. "Biro ba to?" "Hindi," mariing sagot ni Cassandra. "Wala akong ginagawang biro pagdating sa mga ganito." Tumayo si Elmer. "Cass, bakit mo gagawin to? Anong dahilan mo?" Tiningnan siya ni Cassandra. Ngayon ay mas seryoso kaysa sa dati. "Dahil ayoko mamuno sa mundong hindi ko na kayang paniwalaan. At dahil alam kong may isang tao na mas karapat-dapat, isang taong hindi natatakot sa hirap, isang taong hindi lumalakad sa taas kundi bumabalik sa lupa. Ikaw yon, Elmer." Napakapit si Elmer sa gilid ng upuan. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakabigla, ang mismong alok o ang bigat ng responsibilidad na kasamang kalakip nito. "Cassandra," mariin niyang sabi, "hindi mo pwedeng ibigay lang ang buong kumpanya sa isang taong gaya ko." "Bakit hindi?" balik ni Cassandra. "Dahil wala kang diploma? Dahil galing ka sa hirap? Ako na mismo ang saksi na ikaw ang taong kayang bumuo kahit wala kang sandata kundi dignidad." Nagulat lang ako, aminado ni Elmer. "1 taon lang ang nakalipas, naglalakad lang ako sa site. Wala akong ibang iniisip kundi kung paano makakauwi ng may bigas. Ngayon, ganito?" Tahimik na sumandig si Cassandra sa puno. "Alam kong nakakakilabot. Hindi mo kailangang tanggapin ngayon. Hindi kita pinikilit. Pero gusto kong malaman mo na kung may isang taong pinagkakatiwalaan ko na pamunuan ng kumpanyang iniwan sa akin ng tatay ko, ikaw yon." Napatitig si Elmer sa mga dokumento. Nakatype ang kanyang buong pangalan, Elmer Mariano, bilang recipient ng majority shares at bagong managing partner.
Kasama rin ang authority to restructure board positions. Lahat ng papel ay handa na. Pirma na lang niya ang kulang. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Tanong niya, halos pabulong. Kapag pinirmahan ko to, mababago ang buhay ko. Hindi lang buhay ko, buhay ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko, ng mga taong umaasa sa akin. Iyan din ang dahilan kung bakit ikaw ang gusto kong magdesisyon. Sagot ni Cassandra. Dahil alam mong hindi ito basta pera o posisyon. Ito ay tungkol sa responsibilidad. At alam kong hindi mo ito gagamitin para sa pansarili lang. Pero bakit mo ako pinagkakatiwalaan ng ganito kalaki? Tanong ni Elmer. May kaba sa boses. Hindi pa tayo ganung katagal magkakilala. Ngumiti si Cassandra, malungkot ngunit totoo. Elmer, mas matagal ko nang kasama ang mga taong nakabarong araw-araw pero walang puso. Sa ilang buwang kasama kita, nakita ko kung ano ang hindi ko nakita sa kanila sa loob ng mahigit isang dekada. Hindi nakasagot si Elmer. Inabot niya ang envelope at tumingin sa mga dokumento muli. Isinara niya ito at inilingkis ang kamay sa papel. Pwede bang pag-isipan ko muna? Tumango si Cassandra. Oo, hindi ako nagmamadali. Kahit kailan mo gustuhin. Kinagabihan, habang nakaupo sa gilid ng kanilang bahay, pinadmasdan ni Elmer ang langit. Nandoon ang kanyang ina na tutulog na. Tahimik ang paligid, pero maingay ang isipan niya. Isang tawag sa karangyaan, isang hamon sa paninindigan. Ito ang alok na nasa kanyang harapan. JJ, tawag niya sa kapatid na noon ay nagbabasa ng module sa gilid. Kung sakaling biglang magbago ang buhay natin, anong gagawin mo? Siguro po, magpapagawa tayo ng bahay na hindi tumutulo ang bubong. Sagot ng bata, nakangiti. Napatawa si Elmer. Pero sa puso niya, mas malalim pa ang iniisip niya. Kaya ko ba talagang yakapin ang ganitong klase ng pagbabago? Kinabukasan, bumalik siya kay Cassandra. Hindi pa dala ang sagot, pero dala ang isang tanong. Kung tatanggapin ko to, Cassandra, anong mabiging papel mo? Numiti si Cassandra. Wala na akong papel sa kumpanya, pero kung kakailanganin mo ng kausap, ng kasama, ng tadapayong hindi nagsisinungaling, nandoon lang ako. Wala ka bang balak bumalik sa corporate world? Baka hindi na. Baka mas mahalaga sa akin ngayon ang mga proyektong ganito, ang mga kabataang gustong matuto, ang mga komunidad na hindi napapansin. Tumango si Elmer. Sige, pag-iisipan ko pa rin. Pero salamat sa tiwala, sa respeto, sa hindi pagtulak sa akin. At habang palis na si Cassandra, napalingon ito at numiti Elmer. Kahit anong piliin mo, hindi ka na simpleng manggagawa sa mata ko. Isa ka ng leader, kahit hindi mo pa tinatanggap. At sa kanyang likod, si Elmer ay nakatayo sa gitna ng baryo. Hawak ang isang envelope na kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa kanyang puso, ang tanong ay hindi na lang, kaya ko ba? Kundi, handa na ba akong panindigan ang pangarap na dati kong tinalikuran? Lumipas ang halos 2 linggo mula nang tanggapin ni Elmer ang envelope na naglalaman ng alok na hindi niya kailanmang inasahan sa kanyang buhay. Ang buong Yulo Holdings. Araw-araw niyang binubuklat ang mga dokumento, binabasa ang bawat clause, bawat kondisyon, bawat lagda ni Cassandra. Ngunit sa tuwing tatapusin niya ang pagbabasa, ibabalik niya rin ito sa sobre at ilalagay sa ilalim ng kanyang kutson. Para bang takot siyang bigyan ng kasagutan ang mundong nag-iba ang tingin sa kanya. Hindi ito dahil sa kawalan ng kakayahan. Ang totoo, simula nang magtulungan sila ni Cassandra sa mga proyekto sa komunidad, marami na ang nakakakita sa lider na tahimik niyang tinatago, ang galing niyang magturo, ang disiplina niyang magplano, at ang respeto na kusa niyang nakukuha mula sa mga tao. Ngunit sa puso niya, may tanong na paulit-ulit na bumabalik. Kapag tinanggap ko ba ito, mananatili pa rin ba akong ako? Isang gabi, sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanilang lumang lampara, tinawag niya ang kanyang ina. Nay, mahinang wika ni Elmer, paano po kung may alok sa akin? Malaking alok, pero sa likod nito, parang pakiramdam ko, baka hindi ko na makilala ang sarili ko kapag tinanggap ko. Umupo sa tabi niya ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay.
Anak, hindi ang halaga ng alok ang sukatan kung tatanggapin mo ito. Ang tanong, kaya mo ba itong dalhin? Hindi lang sa bulsa kundi sa puso. Minsan po kasi, natatakot akong baka pag tinanggap ko to, hindi na ako babalik sa lupa. Baka malunod ako sa taas. Tugon niya, halos pabulong. Pero anak, sagot ng kanyang ina, hindi ang taas ng pwesto ang nagpapabago sa tao. Ang puso. Kung buo ang puso mo, kahit saan ka dalhin, babalik at babalik ka pa rin sa lupa. Kinabukasan, muling nagkita sina Elmer at Cassandra sa ilalim ng punong mangga. Tahimik silang nagkakape at sa mga mata ni Cassandra, halatang naghihintay siya ng sagot. Cass, bungad ni Elmer, naisip ko na at siguro ito na ang tamang panahon para sabihin ko sa iyo ng buo. Tahimik lang si Cassandra. Hindi siya nangunit, hindi siya nagmadali. Hindi ko tatanggapin ang kumpanya, diretsong sabi ni Elmer. Tumangolan si Cassandra, bagamat may bahagyang lungkot sa kanyang mukha. Bakit? Dahil hindi ito ang landas na gusto kong tahakin. Hindi ko kailanman pinangarap maging CEO. Ang pangarap ko ay maging engineer. Gusto kong matapos ang kursong hindi ko natapos. Gusto kong matuto ng buo, hindi dahil bigla kong umangat, kundi dahil pinaghirapan ko. Napangiti si Cassandra, may halong paggalang. Hindi kita pinipilit, pero salamat sa pagiging tapat. Ibinigay mo sa akin ang tiwala na higit pa sa halaga ng kumpanya. At sa totoo lang, mas malaking biyaya na yon kaysa sa alok mong posisyon. Tumango si Cassandra at ngayon may bago rin akong desisyon. Napatingin si Elmer, nagtaka. Anong ibig mong sabihin? Gaya mo, gusto ko ring magsimula ulit. Hindi bilang CEO, hindi bilang consultant. Gusto kong simulan ang Yulo Construction Academy. Isang lugar kung saan ang mga trabahador na gaya mo ay maaaring matutong magplano, magdisenyo, magpatayo, hindi lang magtrabaho para sa iba, kundi para sa sarili nilang komunidad. Hindi agad nakapagsalita si Elmer. Cass, totoo to? Matagal ko nang gustong gawin ito, pero laging nauudlot kasi akala ko mas mahalaga ang expansion, mas mahalaga ang kita. Pero ngayon, alam ko na kung saan ako mas kailangan. Sa sumunod na buwan, pinasinayaan nila ang unang batch ng Yulo Construction Academy sa mismong lumang building na dating bodega ng palay sa baryo. Isa si Elmer sa mga volunteer instructors, nagbibigay ng basic construction math, structural safety at manual drafting. Hindi siya lisensyado pa, pero malawak ang kanyang kaalaman mula sa mga taon ng pagsasanay at karanasan. Samantala, si Cassandra naman ay abala sa pagbuo ng modules, pag-organisa ng donations ng tools at pakikipag-ugnayan sa mga bayan sa paligid para makapagtayo ng sangay ng akademya. Wala na siyang sekretarya, wala ng executive driver. Si Cassandra mismo ang nag-aayos ng mga papeles, nagbubuhat ng gamit at tumatawid ng ilog kung kinakailangan. Isang araw, habang pauwi si Elmer mula sa klase, nadatnan niya si Cassandra na naglilinis ng sahig sa loob ng opisina ng academy. Oh, hindi ba't may volunteers na dyan? Biro niya habang inaabot ang tabo. Wala sila ngayon. At saka, nakakatuwang maglinis kapag alam mong ikaw mismo ang nagpundar ng lugar na to, sagot ni Cassandra. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Elmer habang naupo sa bangkito sa tabi niya. Nakakapagod, pero hindi nakakasuka, sagot ni Cassandra. Mas gusto ko to kaysa sa meeting kung saan lahat ay nakangiti pero walang gustong magsabi ng totoo. Tahimik lang si Elmer. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang lalim ng pinagdaraanan nilang dalawa. Pareho silang tumalikod sa mundong matagal nilang ginagalawan. Pareho nilang piniling bumalik sa simula, hindi para umiwas, kundi para itama. Kinagabihan, habang magkasabay silang naglalakad pauwi, tinanong ni Cassandra si Elmer kung may pagkakataon na magsimula muli, hindi bilang CEO at trabahador, kundi bilang dalawang taong gusto lang tumulong sa komunidad. Susubukan mo ba? Napaisip si Elmer sa tumingin sa kanya. Kung ang pagsisimula mo ay kasama ako, oo. At sa ilalim ng mga bituin ng infanta, hindi nila kailangang maghawakan ng kamay,
para maramdaman ang bigat ng pag-unawang iyon. Hindi sila umiikot sa pagitan ng yaman at estado. Umiikot na lang sila sa iisang layunin, ang magbigay halaga sa mga hindi pinapansin ng mundo. Hindi man siya naging CEO, si Elmer ay naging tagapagtayo ng bagong daan. At si Cassandra, hindi na kailanman nagbalik sa entablado ng korporasyon dahil mas pinili niyang magsimula sa entablado ng tunay na buhay, kasama ang taong minsang sumagip sa kanya sa dilim. Mainit ang sikat ng araw sa plaza ng Infanta nang dumating ang isang puting SUV na may plakang hindi kilala ng mga taga-baryo. May pagka-elegante ang itsura nito. May inted na bintana at pinong puting pintura na hindi babagay sa maputik na kalsada. Mula rito, bumaba ang dalawang lalaking nakasuit, kasama ang isang matangkad na lalaking may maputing buhok at hawak na baston. Sa edad na mahigit 60, mahahalata pa rin ang tikas nito. Siya si Rogelio Velez, isa sa mga pinaka-impluensyal na negosyante sa real estate at matagal ng kakumpetensya ng yumaong ama ni Cassandra. Habang si Cassandra ay nasa loob ng bagong tayong building ng Yulo Construction Academy, abala sa pagtuturo ng budget planning sa mga kabataang trainees, tinawag siya ng isang volunteer. "Ma'am Cassandra, may bisita po sa labas. Hinahanap po kayo." Hindi raw siya aalis hanggat hindi kayo nakakausap. "Anong pangalan?" tanong niya. Hindi tumigil sa pagsusulat. "Rogelio Velez daw po." Napatigil si Cassandra. Bumigat ang hawak niyang lapis. Marahan siyang tumayo. Pinilit panatilihing kalmado ang sarili. Sa labas, hinarap niya ang matandang lalaki. Hindi niya binati, hindi rin siya ngumiti. "Cassandra Yulo, hindi mo na ako inanyayahan sa muling pagbuhay mo sa kumpanya ng ama mo." Malamyos ngunit mapanuksong wika ni Rogelio. "Hindi ko ito muling binuhay para sa gaya ninyo, Ginoong Velez. Hindi na ito kumpanya. Isa na itong akademya." Malamig na sagot ni Cassandra. Napangisi ang lalaki. "Akala mo ba hindi ko alam kung anong ginagawa mo rito? Sinusubukan mong buuin muli ang pundasyon ng Yulo Holdings sa mas tahimik na paraan. Pero Cassandra, kahit ilang barracks pa ang itayo mo, kahit ilang module pa ang gawin mo, hindi mo na mababawi ang kumpanyang itinayo ng tatay mo. At kung iniisip mong si Elmer Mariano ang magiging susi sa pagbabalik mo sa industriya, nagkakamali ka." Napapitlag si Cassandra sa binanggit na pangalan. "Hindi siya parte ng mga plano mo. Dagdag pa nito, pero sasabihin ko sa'yo, kung pipilitin mong ipagpatuloy ang proyektong ito, sisiguraduhin kong mawawalan ito ng pondo, ng kontrata, ng lupa. At hindi ko na kailangang dumaan pa sa legalidad." Hindi sumagot si Cassandra. Sa halip, humakbang siya palapit kay Rogelio. Tiningnan ito sa mata. "Hindi mo na ako kayang takutin. Kung gusto mong patigilin ako, gawin mo. Pero isang bagay lang ang dapat mong tandaan. Hindi na ako nagtatrabaho para sa shareholder. Nagtatrabaho ako para sa komunidad. At hindi lahat ng laban ay nasusukat sa kung sinong mas maraming lupa o pera." Tumalikod siya at pumasok muli sa loob ng gusali. Naiwan si Rogelio na bahagyang napangisi, ngunit halatang hindi sanay mapahiya sa mata ng publiko. Kinagabihan, habang nasa silong si Elmer at inaayos ang isang sirang bisagra ng kabinet, dumating si Cassandra. Tahimik ito at hindi tulad ng dati, hindi agad nagsalita. Umupo lang ito sa bangkito malapit sa kanya. "Elmer," mahinang wika niya. "May dumating na bisita kanina, si Rogelio Velez." Napalingon si Elmer. "Ang Velez na kaaway ng ama mo?" Tumango si Cassandra. "Gusto niya akong paalisin dito. Gusto niyang patigilin ng akademya at binanggit ka niya." "Binanggit ako?" kunot noong talong ni Elmer. "Iniisip niya na ginagamit kita para makabalik sa industriya, para makuha ulit ang Yulo Holdings." Napabuntong hininga si Elmer. "Hindi ba't matagal mo nang iniwan yon?" "Matagal ko nang iniwan sa puso. Pero sa mata nila, ako pa rin ang Yulo na dapat tanggalin." Saglit na katahimikan. Umupo si Elmer sa tabi niya at nagsalita. "Kung anuman ang gagawin nila, nandito lang ako. Hindi ako aalis. Kung gusto mong ipaglaban to, lalaban tayo. Pero kung mapanganib na, Cassandra,
Hindi kita pipilitin. Hindi kaagad sumagot si Cassandra. Hawak niya ang isang lumang larawan, ang tanging naiwan mula sa opisina ng ama niya. Larawan nila ng kanyang ama, suot ang hard hat, habang nakatayo sa tuktok ng unang gusaling itinayo ng Yulo Holdings. Alam mo, mahina niyang wika, ang tatay ko palaging sinasabi sa akin na ang tagumpay ay binubuo ng tatlong bagay: pangalan, kontrol, at takot. Ikaw, Elmer, tinuruan mo akong ang tagumpay ay kabaligtaran pala. Kababa ang loob, pagtuturo, at paninindigan. Hindi ako perpekto, sagot ni Elmer. Pero kung ang mundong yan ay kayang sirain ang paninindigan natin, edi wag na tayong bumalik doon. Ilang araw ang lumipas at totoo nga, nagsimula nang mawalan ng bigas ang ilang supplier nila. Na-delay ang delivery ng ilang materials. May isa ring barangay captain sa kabilang bayan na biglang umatras sa partnership dahil daw may conflict of interest. Muling nagtipon ang mga volunteers. May iba na nag-aalala. May mga kabataang trainees na nagtatanong kung tuloy pa ba ang akademya. Sa harap ng pangambang ito, humarap si Cassandra sa kanila. Hindi ko maipapangakong hindi tayo mababangga ng mas malalakas sa atin, panimula niya. Pero maipapangako ko na habang may isang estudyanteng gustong matuto, habang may isang guro na handang magturo, hindi tayo titigil. Wala po ba tayong laban sa mga taong ganyan? Tanong ng isa. Sumagot si Elmer mula sa likod ng silid. Ang tunay na laban ay hindi palaging panalo agad. Minsan, ang panalo ay yung hindi ka sumusuko. At hindi tayo sumusuko. Napuno ng palakpakan ang silid, hindi dahil sa dami ng pondo, kundi dahil sa tibay ng loob ng bawat isa. Sa huling bahagi ng linggo, dumating ang balita na may bagong partner mula sa NGO sector na nais suportahan ang akademya. Isang dating estudyante ni Cassandra sa corporate leadership training na ngayon ay executive director ng isang development foundation ang nag-alok ng grant para ipagpatuloy ang programa. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang akademya ay hindi na lang panaginip. Isa na itong kilusang pinaniniwalaan ng marami at patuloy na lumalaban sa mundo ng gahaman. Sa isang simpleng dinner celebration sa ilalim ng bituin, sabay na naupo sina Elmer at Cassandra sa gilid ng building. Wala silang binabanggit na pangalan ng kaaway, wala ring planong gantihan ang sinuman. Pero sa katahimikan, naroon ang pasya. Hindi na sila papayag na ulitin ng mundo ang pagkakamaling minsan nang inakap nila. Ngayon, sa bawat pako, sa bawat lecture at sa bawat kamay na marunong nang humawak ng martilyo, may binubuong hinaharap, hindi sa taas kundi mula sa lupa. Isang makulimlim na hapon habang papalapit ang tagulan, nagsimula na namang tumulo ang ulan sa mga bubong ng Yulo Construction Academy. Ang malalakas na patak ay tila musika sa mga batang trainee na nagtatawanan habang nagkukumpuni ng mga kahoy sa kanilang workshop. Ngunit sa isang sulok ng opisina, si Cassandra ay tahimik na nakaupo. Hawak-hawak ang isang lumang liham na natagpuan niya sa dating opisina ng kanyang ama. Isang liham na naka-address sa isang pangalang hindi niya inaasahan, Rogelio Velez. Ang sulat ay may petsang 2 linggo bago mamatay ang kanyang ama sa atake sa puso. Sa liham, halatang may pinagmulan ang matagal na alitan ng 2 matanda. Ngunit mas higit sa lahat, may nabanggit doon na isa sa mga kontrata ng Yulo Holdings ay ninakaw at si Rogelio raw ang may kinalaman. Ngunit sa pagtatapos ng liham, may nakasulat sa penmanship ng kanyang ama. Cassandra, kung mababasa mo man ito balang araw, alalahanin mong hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin sa galit. Minsan, ang pag-unawa sa ugat ng kasakiman ay mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Hindi niya napigilang mapaluha. Napuno ng tanong ang kanyang puso. Tama ba ang kanyang landas? Tama ba ang pakikipaglaban niya ngayon kung ang mismong ama niya ay tila piniling tapusin ang laban sa katahimikan? Habang sinasalamin niya ang sugat ng kanyang pamilya, si Elmer naman ay abala sa pagkukumpuni ng mga sirang pasilidad dulot ng buhos ng ulan. Bitbit ang matibay na yero at ilang kahoy, tumulong din ang ibang dating kasamahan niya sa construction site. Mga taong dati halos walang direksyon,
ngayon ay bahagi na ng bagong binubuong mundo. Ngunit sa gitna ng masayang pagtutulungan, isang balita ang dumating na muling yumanig sa kanilang mundo. Tawag ng isa sa mga volunteer. May nilabas na press release ang Velez Corporation. Binansagan nila ang akademya natin bilang illegal vocational facility na walang sapat na accreditation. Agad na tinumo ni Elmer ang opisina ni Cassandra. Pagdating niya roon ay nadatnan na itong tahimik, nakatingin sa bintana habang hawak pa rin ang lumang liham. Cassandra, may bago na namang pasabog si Velez. Nilalaso na naman ang media. Sabi ni Elmer, puno ng galit. Tahimik lang si Cassandra, sakay ni abot ang sulat. Basahin mo. Dahan-dahan itong binasa ni Elmer. Habang patuloy ang kanyang mga mata sa bawat linya, nakita niyang namumuo ang luha sa mata ni Cassandra. Hindi ko alam, Elmer. Mahinang sabi ni Cassandra. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ito. Kung dapat ko tabang ipaglaban, kung ang mismong ama ko'y pinili na lang palipasin ito. Pero hindi mo na ito laban lang, sagot ni Elmer. Laban na ito ng lahat ng taong umaasa rito. Laban ito ng mga batang gustong matuto. Laban ito ng mga trabahador na gusto ng respeto. Tumango si Cassandra pero hindi pa rin mawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Paano kung totoo yung sinasabi nila na hindi sapat ang kwalifikasyon natin, na hindi tayo akreditado, na, Cassandra, putol ni Elmer, wala silang karapatang sabihin kung sino ang may kakayahang magturo ng disiplina, ng kasanayan, ng dangal. Hindi mo kailangang may diploma para turuan ang batang walang bahay na humawak ng martilyo ng tama. Hindi mo kailangang may lisensya para ituro sa tao kung paano lumaban para sa sarili nilang kinabukasan. Sa tagpong iyon, tahimik si Cassandra, ngunit sa likod ng kanyang dibdib, unti-unting tumitibay muli ang loob. Tinipon niya ang kanyang mga volunteers at guro kinabukasan at nilatag ang plano. Mag-a-apply sila ng formal na akreditasyon bilang isang Technical Vocational Institute. Hindi naging madali ang proseso. Kinailangan nilang buuin ang lesson plan, kumuha ng mga sertipikadong trainer at sumunod sa napakaraming regulasyon. May mga tao ring umatras sa proyekto dahil sa takot sa impluensya ng Velez Corporation. Ngunit para kay Cassandra at Elmer, ito na ang huling pansusubok na kailangang lampasan. Hindi para sa kanilang pangalan, kundi para sa pagkakabuo ng tiwala. Sa gitna ng mga pagsasaayos, isang araw ay may dumating na batang babae, mahigit 11 ang edad, may suot na sirang uniporme ng pampublikong paaralan at hawak na papel. Dito po ba yung lugar na tinuturoan ng tatay ko ng trabaho? Tanong nito, sabay abot ng liham. Sabi po niya, gusto niyang matutong gumawa ng bahay para po may sarili na kaming tahanan. Napatulala si Cassandra. Inabot niya ang sulat. Doon niya nabasa ang maikling liham ng isang ama, nagtatrabaho bilang magsasaka, na nais matutong magtayo ng tahanan para sa anak. Walang hinihinging scholarship, walang special treatment. Gusto lang niya matuto. At sa simpleng liham na iyon, tuluyan nang nabura ang pag-aalinlangan ni Cassandra. Sabihin mo sa tatay mo, nakangiting sagot niya sa bata, may espasyo siya rito. At tutulungan natin siyang matuto. Lingid sa kaalaman ng marami, habang abala ang lahat sa paglalatag ng bagong sistema, si Rogelio Velez ay nakatanggap ng sulat mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Isang liham na nagsasabing may investigasyon na sa mga proyektong pinondohan ng kanyang kumpanya na hindi natuloy at kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napapadevelop ang mga lupaing pinangakuan ng pabahay. Dahan-dahang umiikot ang gulong ng hustisya, hindi sa bilis ng komersyal na mundo, kundi sa tiyaga ng mga taong piniling tumindig mula sa lupa. At sa ilalim ng ulan, habang muling pinapatibay ang bubong ng akademya, si Elmer ay ngumiti kay Cassandra. Sigurado ka na ba sa tinatahak natin? Tanong niya. Hindi, sagot ni Cassandra sabay tawa. Pero kahit hindi sigurado, mas pipiliin ko pa rin to kaysa sa mundong panigurado nga pero walang puso. At sabay silang nagpatuloy sa pagtatayo, hindi lang ng gusali, kundi ng paninindigang hindi kayang tabunan ng kahit anong pangalan o impluensya.
Lumipas ang mahigit 6 na buwan simula nang sinimula ni Cassandra at Elmer ang proseso ng pag-a-apply ng formal akreditasyon para sa Yulo Construction Academy. Sa kabila ng pananakot, paninira at kawalan ng sapat na pondo, hindi nila pinakawalan ang pangarap na itayo ito bilang isang institusyong kinikilala ng Estado, isang lugar kung saan ang mga manggagaway may dignidad at ang mga anak ng mahihirap ay may pag-asa. Sa loob ng panahong iyon, unti-unti na ring nagbago ang tingin ng lipunan sa kanila. Mula sa mga artikulong tumuliksa sa kanila noon, ngayon ay may ilang online publications na nagsusulat ng positibong feature tungkol sa inisyatibo. Minsan nga ay may dumalaw na documentary team mula sa isang universidad para kunan ang mga klase at ipalabas ito sa mga seminar tungkol sa social entrepreneurship. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, dumami ang mga kabataan at matatanda na gustong matuto sa ilalim ng bubong ng akademya. Hindi dahil ito ay uso, kundi dahil ito ay tunay. Isang araw ng Pebrero, dumating ang liham na matagal na nilang hinihintay. Si Elmer ang unang nakatanggap nito mula sa courier. Pawis na pawis pa siya noon, kalalapag lang ng welding torch na kanyang tinuturo sa isa sa mga klase. Agad niyang tinakbo ito sa opisina ni Cassandra. Cassandra! Sigaw niya habang pasugod sa opisina. Dumating na, galing TESDA. Napatayo si Cassandra. Nanginginig pa ang mga daliri habang binubuksan ang sobre. Habang binabasa ang sulat, dahan-dahang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita agad, hawak-hawak lang ang liham habang nangingilid ang luha. Elmer, mahina niyang sambit. Accredited na tayo. Opisyal na tayong training institution. Walang salitang nasabi si Elmer. Tila nanigas siya sa tuwa bago napahagikgik na parang bata. Tignan mo yan! Tignan mo yan! Akala ng iba lecture lang tayo dito eh. Ngayon, may selyo na. Sumunod na araw, isang simpleng seremonya ang inorganisa ng buong akademya. Mula sa mga trainees, guro, volunteers at mga dating empleyado ng Yulo Holdings, duwagsa ang mga taong gustong maging bahagi ng kasaysayang ito. Wala mang enggrandeng dekorasyon o buffet, punong-puno ng damdamin ang buong hall, kasama ang mga guhit ng mga kamay na nagpatayo ng bawat sulok ng institusyon. Habang nagsasalita sa harap ng entablado, si Cassandra ay hindi na iwasang balikan ang unang araw ng pagkakakilala nila ni Elmer. Sa elevator, sa gitna ng kadiliman, kung saan siya'y inabot ng kamay ng isang lalaking hindi niya kilala. Kung hindi dahil sa sandaling yon, aniya, hindi ko siguro maiintindihan kung gaano kalalim ang kasangkot ng isang taong buong buhay ay itinulak sa ilalim. Pero ngayong narito tayo, buong taas noo kong sinasabi, ang kwento natin ay hindi tungkol sa isang CEO na bumaba ng antas. Ang kwento natin ay tungkol sa isang manggagawang umangat at isinama ang buong komunidad sa kanyang pag-angat. Sabay-sabay ang palakpakan ng lahat, ngunit sa gitna ng crowd, isang hindi inaasahang bisita ang lumapit. Matanda na, bitbit ang baston at nakasuot ng itim na Amerikana. Si Rogelio Velez. Napatigil si Cassandra, tahimik ang lahat habang papalapit ito sa entablado. Ayaw ko sanang pumunta, wika ng matanda. Tinig na hindi masyadong malakas, ngunit ramdam ang bigat. Pero sa dami ng mga sulat na ipinadala ng mga ahensyang sinasabi kong ikaw daw ay ilegal, ako rin ang kinulit, para silipin kung talagang totoo. Humakbang si Cassandra pababa ng entablado at humarap sa kanya mata sa mata. Ano pong nakita ninyo? Huminga ng malalim si Rogelio. Nakakita ako ng isang bagay na hindi ko kailanman itinayo sa sarili kong mga proyekto, katapatan, at alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad, pero hayaan mo akong magsabi ng isang bagay na hindi ko pa nasabi kailanman. Naglabas siya ng isang lumang dokumento, ang orihinal na blueprint ng lupa na dating pagmamay-ari ng Yulo Holdings. Sa ilalim nito ay nakalagay ang deed of donation na pirmado ng ama ni Cassandra na hindi kailanman na isapubliko. Ito dapat ang lupa kung saan ninanais ng ama mo na magpatayo ng libreng technical school. Pero bago niya ito na isakatuparan, namatay siya. At ako,
Ako ang nagpahinto sa plano. Napasinghap ang ilan sa crowd. Si Cassandra ay nanatiling tahimik. Pilit iniiwas ang biglang pag-agos ng emosyon. Ngayong nakita ko na ang anak niya ang tumupad sa pangarap niyang yon, hindi na ako lalaban. Ibabalik ko ang titulo ng lupa at sana maisama niyo ako kahit sa huling parte ng pagbabago. Isang sandali ng katahimikan bago marahang lumapit si Cassandra sa matanda. Hindi ko man po kayang limutin lahat ng nangyari, pero kaya kong patawarin. At doon, sa entabladong gawa sa recycled wood at kable ng lumang eskwelahan, isang bagong yugto ng pagkakaisa ang isinilang. Sa huling bahagi ng seremonya, biglang dumating ang isang TV crew mula sa National Broadcasting Network. Kinunan nila ang kabuuan ng pangyayari at kinabukasan ay lumabas ang segment sa primetime news. Doon, na-feature ang simpleng lalaki na nagligtas noon sa isang CEO sa loob ng elevator, si Elmer Mariano. Naging inspirasyon po siya sa maraming construction worker, ani ng reporter. At sa wakas, nabigyan ng pagkilala ang mga kamay na humubog ng pundasyon ng lipunan. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap si Elmer ng imbitasyon mula sa National Awards for Skilled Workers, kung saan siya ay pararangalan bilang Gawad Pambansang Manggagawa ng Taon. Sa entablado ng malaking hotel sa Maynila, suot ang borrowed barong at sapatos na hindi niya pag-aari. Tinanggap ni Elmer ang parangal, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang tao na pinili lang tumulong sa panahon ng kadiliman. At bago siya bumaba ng entablado, tiningnan niya si Cassandra na nakaupo sa front row, hawak-hawak ang kanyang medalya at ngumiti. Para sa lahat ng trabahador na hindi napapansin, wika niya, sana marinig din kayo balang araw. At sa likod ng palakpakan, sa pagitan ng mga kumikislap na ilaw, nagsimula ang isang bagong kwento, hindi tungkol sa pagkakaiba ng yaman at estado, kundi tungkol sa paghilom, sa pagtuturo, at sa pag-asa na nagmumula sa pusong tunay na nagmamalasakit.